Wellman TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 641, Kabanata 641, ang huling materyal na panggamot. Una, tiningnan ni Manuel Bennett ang kinakalawang na espada at natuklasan niyang ordinaryo lang ito, parang scrap metal. Gayunpaman, dahil si Benjamin West, isang heaven rankings expert, ay nang-ahas na gumamit ng kalaw-angin na espada para sa pangangalakal, tiyak na may tiwala siya rito. Dahil dyan, pinalawak ni Manuel Bennett ang kanyang banal na pandama upang maingat itong maunawaan. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng mahinang espiritual na enerhiya na nagmumula sa kinakalawang na espada. Sinuri niya itong mabuti at bigla siyang nagulat. Hindi inaasahan, ang kinakalawang na espadang ito ay nagtataglay ng napakalaking espiritual na enerhiya na kahit siya ay natagalan bago ito naramdaman. Ang galing naman ng espadang yan. Ang espadang ito ay tiyak na hindi kasing simple ng inaakala mo. Ngumisi si Barden Bard, Kuya Bennett, isa lang itong sirang espada. Wala nang makikita rito. Fair na. Oo, ngayon lang ako nakakita ng maraming magagandang espada na mas maganda pa kaysa sa sirang espadang ito. Sumagot si Prajna Bates. Umiling din si Lily Tisdale. Akala niya isa lamang itong sirang espada, hindi maihahambing sa kutsilyong tan na may ilang butas sa kanyang kamay. Sinabi rin ni Sarah Warren, "Opo, Mr. Bennett, maghanap po tayo sa ibang lugar." Pero hindi umalis si Manuel Bennett. Sa halip, tumingin siya kay Benjamin West at sinabing, "Mr. West, gusto ko ang espadang ito, sabihin mo ang presyo mo." Sa sandaling mabigkas ang mga salitang ito. Natulala ang lahat ng naroon. Ano ba yan, gusto talaga ng batang to ng ganitong sirang espada, ba't ba kasing kalaw-angin ng espadang to ang utak niya? Gusto ba ng batang ito na linlanggan si Mr. West sa ganitong paraan? Nagsimulang magbulungan ang mga tao, at napuno ng pangungutya ang kanilang mga mata nang tumingin sila kay Manuel Bennett. Kumislap ang mga mata ni Benjamin West, nakatingin kay Manuel Bennett, at sinabing, "Bata, kung gusto mong bilhin ang espadang ito gamit ang pera, umalis ka na. Para sa akin, madali lang kumita ng pera. Kailangan ko ng katumbas ng halaga ng espadang ito. Kuya Bennett, anong ginagawa mo? Gusto mo ba talagang maging tanga dito?" Hindi nakapagsalita si Barden Bard. Sina Lily Tisdale, Prajna Bates, at Sarah Warren ay natigilan din, hindi maintindihan kung bakit magiging interesado si Manuel Bennett sa isang kalaw-angin at sirang espada. Bahagyang ngumiti si Manuel Bennett, saka kumuha ng elixir mula sa kanyang bulsa at sinabing, "Isa itong dekalidad na cultivation pill, maaari ko ba itong ipagpalit?" Sumulyap si Benjamin West sa elixir, saka umiling, ang cultivation pill na ito ay bilog at mabilog, matangkad ang kulay, at talagang mataas ang kalidad. Gayunpaman, hindi sapat ang isang cultivation pill para sa aking espada. Ganoon ba? Tumango si Manuel Bennett at kumuha ng isa pang elixir, paano kung magdagdag ng mataas na kalidad na replenishing chi pill? Ipagpapalit mo ba ito? Bahagyang nag-atubili si Benjamin West, ngunit umiling pa rin, hindi. Kung gayon, paano kaya kung magdagdag ng isang dekalidad na gathering spirit pill? Naningkit ang mga mata ni Manuel Bennett at kumuha ng isa pang gathering spirit pill. Nang makita si Manuel Bennett na nakainom ng 3 dekalidad na elixir ng sunod-sunod, lahat ng naroon ay namangha. Diyos ko, anong klaseng pinagmulan mayroon ng batang ito para magtaglay ng ganito karaming dekalidad na elixir? Maaari ba siyang maging isang disipulo na espesyal na nilinang ng isang matataas na antas ng sekta? Posible. Kung hindi, hindi magkakaroon ng ganoong kagandang relasyon sa kanya sina Elder Hupperton at ang sect leader na si Chaplain. Nag-usap ang mga tao, nag-aalab ang kanilang mga mata sa pagnanasa habang tinitingnan ang mga elixir sa mga kamay ni Manuel Bennett. Natigilan din si Benjamin West. Malinaw na hindi niya inaasahan na basta na lang makakainom si Manuel Bennett ng 3 dekalidad na elixir, na bawat isa ay mas mahalaga kaysa sa nauna. Mataman niyang tinitigan si Manuel Bennett at bulalas, "Bata, hindi ka talaga ordinaryo. Mas magaling ang iyong pananaw kaysa sa mga taong ito. Sige, makikipagpalit na ako."
Ngumiti si Manuel Bennett at kumuha ng isa pang elixir, isa itong dekalidad na blood activation pill, ituring mo itong regalo para sa iyo. Umiling si Benjamin West, bata, ang espadang ito ay katumbas lamang ng 3 dekalidad na elixir. Hindi ko na kailangan ng isa pa, ikaw na ang bahala. Tumingin si Manuel Bennett kay Benjamin West ng may paghanga, nabalitaan ko na ikaw, Ginoong West, ay may tapat na pagkatao, at ngayong nakilala kita, totoo nga iyon. Sa katunayan, ang halaga ng espadang ito ay mas mataas kaysa sa 3 elixir na ito. Kahit nabigyan kita ng 4 na elixir, ako pa rin ang makikinabang. Kaya, tanggapin mo na lang itong blood activation pill. Pagkasabi niyan, inilagay ni Manuel Bennett ang 4 na elixir sa harap ni Benjamin West, pagkatapos ay kinuha ang kinakalawang na espada at umalis. Dali-daling sumunod sina Barden, Lily Tisdale, Prajna Bates, at Sarah Warren. Napakatanga ng batang ito, ipinagpalit pa niya ang 4 na dekalidad na elixir para sa isang kalaw-angin na kutsilyo. May mga kakaibang bagay bawat taon, at ang taong ito ay partikular na kakaiba. Ang isang kalaw-angin na kutsilyo ay itinuturing na isang mahalagang espada, napakabihira nito. Maraming tao ang nangungutya, malinaw na tinatrato si Manuel Bennett na isang tanga. Gayunpaman, hindi pinansin ni Mr. West ang lahat. Sa halip, tiningnan niya ang 4 na elixir na hawak niya, at pagkatapos ay ang likod ni Manuel Bennett, nang may pasasalamat sa kanyang mga mata. Nakakatuwa ang batang ito. Nahabol ni Barden ang usapan at sinabing, Kuya Bennett, bakit mo naman ipagpapalit ang 4 na dekalidad na elixir sa isang sirang kutsilyo? Napakatanga naman yan. Malalaman mo rin mamaya kung tanga talaga ako o hindi. Inikot ni Manuel Bennett ang tingin kay Barden at saka iniabot ang kalaw-angin na kutsilyo kay Lily Tisdale, sabay sabi, Lily, isa itong mahalagang espada. Huwag kang magpalinlang sa hitsura nito. Maghintay ka hanggang sa makaalis tayo sa cruise ship, at ipapakita ko sa iyo ang tunay na anyo ng kutsilyong ito. Sige. Tumango si Lily Tisdale at kinuha ang kalaw-angin na kutsilyo. Dahil kahit si Mr. Bennett ay nagsabi, tiyak na kakaiba ang kutsilyong ito. Wala siyang duda sa mga sinabi ni Manuel Bennett. Sabi ni Barden, kapatid na Bennett, ano ang tunay na hitsura ng sirang kutsilyong ito, at bakit hindi mo ako ipakita rito? Sumagot si Manuel Bennett, napakaraming tao rito. Kapag naipakita na ang mahalagang espada, maraming tao ang lalaban para dito. Tumango si Sarah Warren, tama si Mr. Bennett. Pagkatapos, nagpatuloy sa paggala sina Manuel Bennett at ang iba pa. Sa dulo ng bulwagan, nakita ni Manuel Bennett si Nash Macklin, na nasa ika-17 pwesto sa Sky Ranking bilang 5 Picks Fist Venerable, na nakaupo roon ng nakahalukikap at nakakross ang mga paa. Dahil sa matipunong pangangatawan ni Nash, para siyang isang maliit na bundok na nakaupo roon, na nagpapakita ng malakas na epekto sa paningin. Sa harap niya ay nakalatag ang 100 bihirang mga materyales na panggamot. Maraming tao ang nakikipagkalakalan kay Nash Macklin. Ang ilan ay nagtagumpay, kontentong umalis. Ang iba ay hindi nagtagumpay, at umalis na may pagkabigo. Habang papalapit si Manuel Bennett, maingat niyang pinagmasdan ang 12 ng mga materyales na panggamot na ito. Di nagtagal, napansin niya ang isang halamang gamot na nakatago sa sulok. Ang halamang ito ay napakalinaw at pulang-pula, na naglalabas ng malakas na espiritual na enerhiya. Damo na kristal ng dugo. Blood crystal grass talaga yan. Isa itong hindi inaasahang tuklas. Ang blood crystal grass na ito ang huling sangkap na panggamot na hinahanap niya. Gamit ang blood crystal grass at ang 7 dating nakolektang medicinal materials, kaya niyang pinuhin ang isang spirit condensation pill. Hanggat kaya niyang pinuhin ang spirit condensation pill, magkakaroon siya ng malaking pagkakataon na makapasok sa spirit concentration stage. Dahil dito, direktang kumuha si Manuel Bennett ng 4 na elixir at sinabing, Mr. Macklin, ipagpapalit ko sa iyo ang 4 na elixir na ito para sa blood crystal grass, sang-ayon ka ba? Natigilan si Nash Macklin, habang nakatingin sa 4 na elixir na nasa kamay ni Manuel Bennett, Gathering Spirit Pill, Cultivation Pill,
replenishing chi pill, blood activation pill, at lahat ay dekalidad. Bata, hindi kita lolokohin. Ang blood crystal grass na ito ay maaaring isang dekalidad na material na panggamot, ngunit ang halaga nito ay hindi katumbas ng 4 na dekalidad na elixir na ito. Kung gusto mo talagang makipagkalakalan, sapat na ang isang gathering spirit pill at isang cultivation pill. Ngumiti si Manuel Bennett, Mr. Macklin, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Napakahalaga sa akin ang blood crystal grass na ito, kaya handa akong ipagpalit ang 4 na elixir sa iyo. Siyempre, gusto ko ring makipagkaibigan sa iyo, Ginoong Macklin. Ha ha ha. Tumawa ng malakas si Nash, napaka-interesante mo naman, bata, at napakabukas palad. Ako, si Nash Macklin, ay handang makipagkaibigan sa iyo. Sige, magpalit tayo. Gayunpaman, nang malapit nang magpalitan ang dalawa. Isang malakas na boses ang narinig, teka. Gusto ko nitong blood crystal grass. Kabanata 642, Kabanata 642, sabay-sabay tayong mamatay. Kumunat ang noo ni Manuel Bennett at lumingon sa likod. Nakita niya ang isang malaking grupo ng mga tao na naglalakad palapit. Naglalakad sa unahan ng 3 Heaven Rankings experts. 10,000 milya ng dragon ng tubig, Emmett Tanner. Lumilipad na langit na gininto ang agila, Logan Tobler. Ulong may mukha na bakal, Martin Smith. Kasunod niya ang ilang eksperto sa Earth Ranking. At ang kakasalita lang ay si Emmett Tanner. Nakasuot ng itim na suit, ang matipunong si Emmett Tanner ay tila mayabang habang naglalakad palapit at sinabing, Nash, gusto ko itong blood crystal grass, sabihin mo ang presyo mo. Kumunot ang noo ni Nash Macklin at sinabing, Kuya Tanner, pumayag na akong makipagpalitan ng kontrata sa batang ito, natural lang na hindi ko na mababawi ang sinabi ko. Paano kaya kung maghanap ka ng ibang mga materyales na panggamot? Nang marinig ang mga salita ni Nash Macklin, mas lalo siyang hinangaan ni Manuel Bennett. Si Nash, na mas mababa ang ranggo kaysa kay Emmett Tanner, ay hindi pa rin natatakot sa kanya at nang ahas na sabihin ang kanyang saloobin ng may kumpiyansa. Nagustuhan ni Bennett ang estilo ni Nash at Benjamin West. Ang sarap sana kung makipagkaibigan sa dalawang ito. Biglang nadismaya si Emmett Tanner, Nash, sabi ko ang blood crystal grass lang ang gusto ko, wala akong pakialam sa ibang mga materyales na panggamot. Seryosong nagsalita si Nash, pero naipagpalit ko na ito sa batang ito, alam mo na, unang dumating, unang mapaglilangkuran, hindi natin maaaring labagin ang mga patakaran. Humarap si Emmett Tanner kay Manuel Bennett at mayabang na sinabi, Bata, gusto ko itong blood crystal grass, maghanap ka ng ibang mga materyales na panggamot. Tumingin si Bennett kay Emmett Tanner at sinabing, Pasensya na, gusto ko rin itong blood crystal grass, maghanap ka na ng iba pang mga materyales na panggamot. Ha! Ngumisi si Emmett Tanner at sinabing, Bata, sinusubukan mo bang makipagkompetensya sa akin para sa mga materyales na panggamot? Mahinahong sinabi ni Bennett, pinalitan ko muna itong blood crystal grass kay Mr. Macklin ngayon parang ikaw ang nakikipagkompetensya sa akin para dito. Malamig na sinabi ni Emmett Tanner, Bata, wala pang nang ahas na makipagkompetensya sa akin para sa isang bagay ikaw ang una. Bata, umalis ka na bago pa ako magalit. Malakas na sinabi ni Bennett, ikaw ang dapat umalis. Pagkasabi niya noon, nagulat ang buong manunood. Nako, ang lakas naman ng loob ng batang ito, at ang lakas pa ng loob niyang makipagkompetensya kay Mr. Tanner. Kahit kilala ng batang ito si Elder Hopperton at ang sect leader na si Chaplain, ano pa kaya? Si Mr. Tanner ay isang master na nasa ika-15 ranggo sa Heavenly List ranking. Ngayon, sa cruise ship na ito, si Mr. Tanner ang may pinakamalakas na lakas. Bata, ibigay mo na lang ang mga gamot kay Mr. Tanner, huwag mo nang guluhin ang sarili mo. Nagsimulang mag-usap ang lahat ng naruroon, ang ilan ay pinayuhan pa si Bennett na huwag maging pabaya. Si Sarah Warren, na puno ng takot, ay nagsabi, Mr. Bennett, bakit hindi mo ibigay itong blood crystal grass kay Mr. Tanner at maghanap na lang ng ibang mga materyales na panggamot? Umiling si Bennett at sinabing, sabi ko, gusto ko itong blood crystal grass, walang makakaagaw nito.
Kahit na ang lalaking ito ay nasa ika-15 pwesto sa Heavenly List ranking, hindi pa rin ito gagana. Kasabay nito, inihagis ni Manuel Bennett ang elixir kay Nash Macklin at saka ibinulsa ang blood crystal grass. Nang makitang hindi siya iniinda ni Bennett, biglang nagalit si Emmett Tanner. Malamig niyang tinitigan si Manuel Bennett at sumigaw, "Bata, binibigyan kita ng huling pagkakataon, ibigay mo ang blood crystal grass, o hindi kita papatayin. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan, hindi ko ibibigay sa iyo ang blood crystal grass." Mariing tugon ni Manuel Bennett. "Hindi mo ibibigay, di ba?" Ngumiti si Emmett Tanner nang may kalupitan at sinabing, "Kung hindi mo ito ibibigay, hindi ka makakalabas ng barkong ito ng buhay." Naningkit ang mga mata ni Manuel Bennett, "Ano, gusto mong pumatay? Tama, tama, kung hindi mo ibibigay, papatayin kita." Malamig na ngumiti si Emmett Tanner at tumango, "Sige, nasa karagatan yan, wala nang mawawala kung patayin kita. Isa pa, tanungin mo ang mga tao rito, maglalakas loob ba silang makialam kahit patayin kita?" Umiling ang lahat ng taong naruroon, walang sinuman sa kanila ang nang-ahas na makialam sa mga gawain ni Emmett Tanner. Tutal, sa mundo ng martial arts, ang malalakas ay iginagalang. Hanggat malakas ka, igagalang ka ng iba. Kahit gumawa ka pa ng lahat ng uri ng masasamang bagay, walang manggugulo sa iyo. Sa halip, susubukan nilang pasayahin ka. Sa sobrang takot ni Sarah Warren ay pinagpawisan siya ng malamig, sabay bulong, "Mr. Bennett, maghintay ka muna. Nasa karagatan tayo, kaya hindi natin kayang labanan si Emmett Tanner dito. Kapag nakababa na tayo sa barko, maaari ka pa ring humingi ng tulong sa General Alliance Master para makamit ang hustisya." Mahinahong sinabi ni Manuel Bennett, pinuno ng alyansa na si Warren, "Huwag kang mag-alala, walang magagawa sa akin ang lalaking ito." Habang nagsasalita siya, tumingala siya kay Emmett Tanner at ngumiti, "Dahil ang pagpatay ng mga tao sa mataas na dagat ay hindi isang krimen, kung gayon nangangahulugan ito na kung papatayin kita, hindi ako makakasuhan ng anumang krimen, hindi ba? Anong sabi mo?" Ngumisi si Emmett Tanner habang naglilinis ng tainga, "Sinasabi mo bang gusto mo akong patayin?" Tumango si Bennett, "Oo, kung patuloy mo akong gagamutan, wala akong pakialam kung patayin kita. Naghahanap ng kamatayan." Galit na sigaw ni Emmett Tanner, sabay sampal kay Manuel Bennett. Sa isang sampal, kumislap ang malakas na kapangyarihan at itim na liwanag, na ginagawa itong napakalakas. Para bang may narinig ang mga manunood na sumasabog na dragon chant sa kanilang mga tainga. Agad na kumilos si Emmett Tanner. Nagulat at natulala ang buong manunood. Tapos na, mapapahamak ang batang ito. Talagang wala siyang takot, parang bagong silang naguya, nangangahas na saktan si Mr. Tanner. Nako, ang batang ito ang nagdala ng kamatayan sa sarili niyang sarili, walang makakapagligtas sa kanya. Bumantong hininga ang lahat at naniwala na si Manuel Bennett ay naghahangad ng sarili niyang kamatayan. Malapit nang humarap sina Lilith Tisdale, Barden Bard, Frojna Bates, at Sarah Warren para makialam. "Kuya Tanner, huwag kang basta-basta pumatay ng tao." Biglang sumigaw si Nash Macklin, sumugod sa unahan nila, sabay suntok palabas. Habang tumatama ang kanyang kamao, kumurap-kurap ang berdeng ilaw, at ito ay lubhang dominanti, na parabang kaya nitong durugan ang mga bundok at Tagaytay. Biglang natigilan si Bennett, hindi niya inaasahan na tutulungan siya ni Nash Macklin. Sa isang iglap, putok. Habang nagbabanggaan ang kamao at palad, may narinig na mahina at dumadagandong na tunog. Sumabog ang maningning na liwanag at nakakatakot na truth she, binaligtad ang mga mesa at upuan at ikinagulat ng maraming tao. Ang mga taong naruroon ay natigilan, umatras at hindi nang ahas na lumapit. Ang laban sa pagitan ng dalawang Heaven Rankings experts ay hindi isang bagay na maaaring salihan ng mga ordinaryong tao. Ilang segundo ang lumipas. Putok. Kasabay ng isang rumaragasang pagsabog. Napilitang umatras si Nash Macklin ng 7 o 8 hakbang bago niya napanatiling matatag ang kanyang katawan. Gayunpaman, 2 hakbang lamang ang nahakbang ni Emmett Tanner bago niya napagtibay ang sarili.
Malinaw na nakikita ng lahat kung sino ang may kalamangan. Ginoong Macklin, ayos lang po ba kayo? Nagtatakang tanong ni Manuel Bennett. Umungol si Nash habang pinapaalis si Turbid She, umiiling, binata, ayos lang ako. Galit na tanong ni Emmett Tanner, Nash Macklin, tinutulungan mo ba ang batang ito na labanan ako? Seryosong sinabi ni Nash, magkasundo kami ng binata na ito. Isa pa, panauhin ko siya, at hindi ko hahayaang saktan mo siya. Hahaha. Tumawa ng malakas si Emmett Tanner, ganoon ba? Kung gayon ay mas mabuting mamatay ka na kasama ng batang ito. Habang nagsasalita siya, humakbang pasulong si Emmett Tanner at sumugod muli patungo kay Manuel Bennett. Kapatid, umatras ka. Sigaw ni Nash Macklin kay Manuel Bennett, pagkatapos ay naghandang harapin muli si Emmett Tanner. Ginoong Macklin, salamat po sa pagiging handa ninyong tulungan ako, ngunit ang lalaking ito ay talagang walang kapantay para sa akin. Manood ka lang, ipapakita ko sa iyo kung paano ko siya bubugbugin. Sigaw ni Bennett, saka sumugod pasulong, sinugod si Emmett Tanner gamit ang isang palad. Kabanata 643, Kabanata 643, naging pabaya lang ako. Bata, ang lakas ng loob mong kalabanin ako, hindi mo talaga alam kung buhay ka pa o patay na. Napaungol si Tanner, itinaas din ang isang palad at sumugod para umatake. Nang makita si Manuel Bennett na hinarap ang palad ni Emmett Tanner gamit ang sarili niyang palad, lahat ng naroon ay napanganganang may pagkamangha na parang natulala. Hindi humingi ng tulong ang batang ito kay Nash Macklin, sa halip, siya mismo ang nag-inject. Paano ito naiiba sa paghingi ng kamatayan? Ginoong Bennett, huwag mong gawin yan. Napasigaw si Sarah Warren sa takot. Kuya, huwag kang magulo. Gulat na sigaw din ni Nash Macklin. Sa isang iglap, putok. Bumangga ng malakas ang palad ni Bennett sa palad ni Tanner. Nagbanggaan ang magkabilang palad, lumikha ng isang nakabibinging pagsabog na parang sumabog ang isang bomba. Ang marahas na alon ng enerhiya ay kumalat sa lahat ng direksyon tulad ng isang dumadaang bagyo. Ang mga mesa at upuan sa paligid nila ay agad na nawasak. Napunit pa nga at nabasag ang bakal na lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Noong panahong inakala ng lahat na si Manuel Bennett ay paliparin ng palad ni Emmett Tanner at mamamatay sa pagsusuka ng dugo. Napasigaw si Tanner sa sakit at direktang lumipad palabas, bumangga sa isang pader ng may malakas na putok. Naiupi ang bakal na pader dahil sa malakas na pagbagsak. Sa isang iglap, natahimik ang buong eksena. Lahat ay blangkong nakatitig kay Manuel Bennett, ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Ang ilan ay mariing kinukuskus ang kanilang mga mata, inaakalang nakakita sila ng isang ilusyon. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, nagkagulo ang buong manunood. Diyos ko, napalipad pa ba ng batang ito si Mr. Tanner sa isang hampas lang ng palad niya? Paano nangyari iyon? Si Mr. Tanner ay isang martial saint na may dakilang kasakdalan. Paano naging katapat niya ang batang ito? Maaari bang isa ring master ang batang ito? Pero hindi tama yan, wala ang pangalan niya sa Earth o Sky rankings. Gulat na sigaw ng lahat ng naroon, at namumuo sa kanilang mga mata ang kawalan ng paniniwala. Hindi ka panipaniwala, para itong isang batang nagpapalipad sa isang matanda gamit lang ang isang palad niya. Nako! Nanlaki ang mga mata ni Nash Macklin sa gulat, at napasigaw, kapatid, isa ka ring dalubhasa. Gulat na napatitig din si Sarah Warren, ganito ba kalakas si Mr. Bennett palagi? Bagamat alam niyang makapangyarihan si Manuel Bennett, matapos niyang patayin noon ang Earth-ranking expert na si Massey Tisdale at dalawang nangungunang mandirigma sa ilalim ng North Garden King Seat, hindi niya inakalang kaya nitong makipagkumpetensya sa isang Sky-ranking expert. Nanatiling kalmado sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates, na parang wala nang makakagulat pa sa kanila. Tutal, napatay na rin ni Manuel Bennett ang unang amo ng Elephant Country dati. Ang Emmett Tanner na ito, kahit malakas pa siya, ay halos kapantay na ng unang amo ng Elephant Country. Habang nakatayo sa karamihan, ang tingin ni Breaks kay Halberd King, Benjamin West kay Manuel Bennett ay lalong naging mapagpasalamat.
Lumilipad na gininto ang agila sa langit, naniningkit si Logan Tobler at nagtanong, "Kapatid na Deng, ano sa palagay mo ang lakas ng batang ito?" "Ulong may mukha na bakal, walang pakialam na," sabi ni Martin Smith, "may kakayahan nga ang batang ito, pero tiyak na wala siyang kapantay kay Brother Tanner. Natatakot ako na naging pabaya lang si Brother Tanner ngayon lang." Tinitigan ni Logan Tobler si Manuel Bennett ng malapitan, nakakunot ang noo, "Pakiramdam ko ay pamilyar ang batang ito, parang nakita ko na siya kung saan." Tumango si Martin Smith, "Pakiramdam ko rin ay pamilyar siya." Nag-isip sandali si Logan Tobler at biglang napabulalas, "Naaalala ko. Parang nakita ko ang litrato ng batang ito sa Ancient Martial Network. At mukhang nasa World Assassination Order, ang batang ito. Tingnan ko kung siya nga ba yan ngayon." Pagkatapos noon ay kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang maghanap. Sa sandaling ito, nagawa ni Emmett Tanner na patatagin ang kanyang katawan, nanginginig ang buong kanang braso niya, nakakaramdam ng sakit at pamamanhid. Bukod dito, naramdaman niya ang chi at dugo sa kanyang katawan na kumukulog, na siyang dahilan kung bakit siya lubhang hindi komportable. Mataman niyang tinitigan si Manuel Bennett, ang puso niya ay puno ng gulat. Hindi lang niya kayang tiisin ng batang ito ang atake ng palad niya, kundi nagawa pa niya itong itaboy. Ano ba ang nangyari sa batang ito? Ang kanyang cultivation at lakas ba ay katumbas ng kanya? Paano yun naging posible? Siyempre, kahit gulat na gulat siya sa loob-loob niya, hindi yun makikita sa mukha niya. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang kahinahunan at malakas na sinabi, "Bata, hindi nakakapagtaka na ng ahas kang makipagkompetensya sa akin, Emmett Tanner, para sa mga materyales na panggamot, mukhang mayroon ka namang lakas. Pero, naging pabaya lang ako ngayon lang at kaya ako naitaboy ng palad mo. Kung susubukan ko talaga, siguradong mamamatay ka." Nang marinig ito, biglang napagtanto ng karamihan. Kaya pala pabaya lang si Mr. Tanner, iyon ang dahilan. Ang sinasabi ko ay paano naging kapareha ng batang ito si Emmett Tanner. Nagkagulo ang mga tao, inakala nilang normal lang ang lahat. Naging pabaya ka lang ba talaga? Natawa si Manuel Bennett at sinabing, "Bakit hindi mo subukan ng seryoso at tingnan mo mismo? Bata, hiniling mo yan. Tingnan mo kung paano ka ginawang parang pasta ng palad ko." Sigaw ni Emmett Tanner, ang kanyang katawan ay gumagalaw, nagiging isang itim na guhit ng liwanag habang sumusugod siya patungo kay Manuel Bennett. Bukod dito, habang sumusugod patungo kay Manuel Bennett, patuloy na pinakikilos ni Emmett Tanner ang tunay na chi sa loob ng kanyang katawan. Biglang kumislap ang kanyang katawan ng nakasisilaw na itim na liwanag, at isang itim na dragon na parang baha ang pumulupot sa kanya, na mukhang lubhang nakakatakot. Napansin ng lahat ng nasa pinangyarihan na talagang nagsusumikap si Emmett Tanner ngayon. Patuloy na umatras ang lahat ng tao, hindi ng ahas na lumapit, natatakot na baka maapektuhan sila ng sakuna. Gayunpaman, ikinagulat ng lahat. Nakaharap sa mabangis na atake ni Emmett Tanner. Nakatayo pa rin si Manuel Bennett sa kanyang kinatatayuan, hindi gumagalaw. Sa isang kisap mata, lumapit si Emmett Tanner kay Manuel Bennett, at saka itinaas ang kanang braso, isang hampas sa palad na nakatutok sa dibdib ni Manuel Bennett. Kamay ng dragon ng tubig sa karagatan. Ang palad na ito ay mas nakakatakot at mas dominante, isang higanteng itim na palad na nakapalibot sa isang itim na dragon sa baha, na bumangga kay Manuel Bennett. "Lumayas ka!" Sumigaw si Manuel Bennett, at agad na sumabog ang tunay na chi sa kanyang katawan, at muling itinaas ang kanyang palad para kontrahin ito. Isang higanteng gintong palad ang bumagsak ng may matinding lakas, na lumikha ng sunod-sunod na mga pagsabog sa hangin. Sa isang iglap, putok. Muling nagbanggaan ang magkabilang palad, na nagdulot ng isang nakabibinging pagsabog. Ang gininto ang tunay na chi at ang itim na tunay na chi ay magkakaugnay, kumakalat sa lahat ng direksyon, nakakapangilabot at marahas. Patong-patong na nayanig ang mga cabin ng cruise ship na parang may tumama na malakas na lindol. Pero pagkatapos lang ng ilang segundo, bomb! Tunog! Isang tama ng palad ni Emmett Tanner ang agad na sumabog at ang umuungal na itim na drogang baha. "Ah!"
Sumigaw siya, muling nagpalipad, at muling bumangga sa bakal na pader nang may kasabay na isang boom. Agad na nabasag ang pader, at nakita ang karagatan sa butas. Si Emmett Tanner naman, bumagsak siya ng malakas sa lupa, dumura ng dugo, at dumudugo rin ang kanang palad niya. Muling nabalot ng matinding katahimikan ang eksena. 1 minuto ang lumipas. Biglang uminit ang eksena. Pinalipad na naman ng batang ito si Mr. Tanner at pinasuka pa ng dugo si Mr. Tanner. Hindi ba todo-todo na si Mr. Tanner, bakit pa siya pinalipad? Maaari kayang mas malakas ang lakas ng batang ito kaysa kay Mr. Tanner. Paulit-ulit ang mga bulalas, lahat ay natulala na parang tinamaan ng kidlat. Kung naging pabaya si Emmett Tanner sa unang pagkakataon, pabaya pa rin ba siya sa pangalawang pagkakataon? Kabanata 644, Kabanata 644, Pakikipaglaban sa mga martial artist sa buong mundo. Sa sandaling ito, nakikita ito ng lahat ng naroroon. Ang lakas ng batang ito sa harap nila ay maaaring higit pa sa lakas ni Emmett Tanner. Umakyat si Emmett Tanner mula sa lupa, nanginginig sa galit, ang kanyang mga pupil ay puno ng mga mapupulang ugat. Siya, ang sikat na 10,000 miles water dragon, at sky ranking 15 master, ay napalipad ng dalawang magkasunod na hampas ng palad ng isang batang palaboy. Isa pa, ang daming taong nanunood. Nakakahiya talaga to. Kung hindi niya mapapatay ang batang ito ngayong gabi, paano siya magpapatuloy sa mundo ng martial arts? Bahagyang ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, Emmett Tanner, huwag mong sabihin gusto mong sabihin na pabaya ka lang ngayon. Ikaw. Kumabog ang dibdib ni Emmett Tanner, paus siyang umungol, bata, patayin kita. Patayin kita. Kasabay ng paghahanda ni Emmett Tanner para sumugod patungo kay Manuel Bennett. Bigla. Isang gulat na sigaw ang umalangaw-ngaw. Ang batang ito ang hinahanap ng 10,000 of Swords Gate para sa pagpatay. Pagkarinig nito, lumingon ang lahat kay Logan Tobler. Master Lincoln, ano pong ibig niyong sabihin kanina lang? Naguguluhang tanong ni Emmett Tanner. Sabi ni Logan Tobler, kapatid na Tanner, hindi ba't hindi pa katagalan ng mag-issue ang 10,000 of Swords Gate ng World Assassination Order sa Ancient Martial Network? Oo, anong problema doon? Lalong nalito si Emmett Tanner. Itinuro ni Logan Tobler si Manuel Bennett at malakas na sinabi, ang batang ito ang nasa World Assassination Order. Nang lumabas ang mga salitang ito, muling nagulat ang buong manunood. Totoo ba talaga? Ang batang ito ang gustong patayin ng 10,000 of Swords Gate. Bilasan mo ang pagsuri sa Ancient Martial Network, at titingnan natin. Diyos ko, talagang ang batang ito. Hindi nakakapagtaka na medyo pamilyar siya ngayon ko lang siya nakita. Talagang nasa ilalim ng World Assassination Order ang batang ito. Kinuha ng lahat ng naroon ang kani-kanilang mga mobile phone para tingnan ang Ancient Martial Network, at kinumpirma na si Manuel Bennett ang target ng World Assassination Order. Tiningnan din ni Sarah Warren ang Ancient Martial Network, at biglang nagbago ang kanyang mukha, Mr. Bennett, kailan ka pa napunta sa World Assassination Order? Kumunot ang noo ni Manuel Bennett, ano ba ang World Assassination Order? Bakit wala akong alam tungkol dito? Napalunok si Sarah Warren at sinabing, Mr. Bennett, ang World Assassination Order, ay maaari lamang ilabas ng mga matataas na ranggong sekta. Kapag nailabas na ang Jianghu Death Decree, maaari nitong ipatawag ang secular na mundo upang salakayin ang mga sumailalim sa Jianghu Death Decree. At ngayon, ang 10,000 of Swords Gate ang naglabas ng World Assassination Order, at nag-alok ng malaking gantimpala. Ibig sabihin, ngayon, natatakot ako na baka gusto kang patayin ng buong mundo ng martial arts. Hinaibot ni Barden Bard ang sulok ng kanyang bibig, Naku, Brother Bennett, nakapasok ka sa World Assassination Order, ang galing. Nagsalita rin si Lily Tisdale, ang mundo ng martial arts ay umiral ng napakaraming taon, at mabibilang mo ang mga taong nakapasok sa World Assassination Order, sa isang banda. Hindi ko inaasahan na ikaw ang pang-5 taong makakasama sa World Assassination Order, Kuya Bennett. Dapat mong malaman na sa 4 na taong nasa World Assassination Order, dati,
isa lang ang nakaligtas, at ang tatlo pa ay patay na. Ibig bang sabihin yan ay magiging kalaban na ako ng buong mundo ng martial arts ngayon? Kalmadong tanong ni Manuel Bennett. Iyon na nga ang halos ibig sabihin noon. Tumango si Lily Tisdale. Hahaha. Tumawa ng malakas si Manuel Bennett, nanginginig, at sinabing, dahil ako ang kaaway ng buong martial artists, magkaaway tayo. Ano ang dapat kong katakutan, Manuel Bennett? Ang marinig ang mga madamdaming nangingibabaw na salitang ito. Hawak ni Barden Bard ang Dragon Pattern Zen Stick at malakas na sinabi, kapatid na Bennett, kahit na ang buong mundo ng mga martial artist ang maging kaaway natin, mananatili ako sa tabi mo. Ako rin. At ako. Tumugon din sina Lily Tisdale at Prajna Bates. Isama mo ako. Nag-aatubiling sabi ni Sarah Warren. Hahaha. Tumawa rin si Nash Macklin, kawili-wili, napaka-interesante. Bata, nasa malaking problema ka ngayong gabi. Pero, hindi mahalaga iyon, handa akong tumulong sa iyo. Kapatid, handa rin akong tumulong sa iyo. Kung makakaalis tayong buhay ngayong gabi, magkakapatid tayo habang buhay. Hawak ni Wang Mufeng ang isang square heaven halberd at humakbang paarap. Punong-puno ng sigla si Manuel Bennett at sumigaw, salamat, mga kapatid. Pagkatapos ng labanang ito, iinom tayo at magsasaya. Sige. Sabay na tugon ni Nash Macklin at Benjamin West. Sa sandaling ito, tuwang-tuwa si Emmett Tanner. Nag-aalala siya kung kaya ba niyang patayin si Manuel Bennett ng mag-isa. Pero ngayon, hindi na siya nag-alala. Ang batang ito ay nasa World Assassination Order, kahit hindi ko siya patayin, papatayin pa rin siya ng iba para makuha ang gantimpala mula sa 10,000 of Swords Gate. Sumigaw siya ng malakas, ano pang hinihintay ninyo, lahat? Sundan ninyo ako at patayin ang batang ito. Patayin ang batang ito at angkinan ang gantimpala. Basta't mapatay natin ang batang ito, makukuha natin ang pabor ng 10,000 of Swords Gate, magandang deal ito. Kahit pa malakas ang batang ito, hindi niya kayang tapatan ang marami sa atin, siguradong patay na patay siya. Hinikayat nina Logan Tobler, Martin Smith, at marami pang iba ang mga tao na tingnan si Manuel Bennett ng may masamang hangarin. Sa sandaling ito, hindi bababa sa isang malaking bahagi ng mga tao ang sumali sa kampo ni Emmett Tanner. Bukod dito, ang mga tao ay patuloy na nagmamadaling umakyat mula sa ibaba at sumama sa kampo ni Emmett Tanner matapos malaman ang tungkol sa bagay na ito. Nagmadali ring lumapit sina Nicholas Lester, Ivy Chaplin, at iba pa, at matapos malaman ito, lahat sila ay natakot. Mr. Bennett, paano nangyari ito? Paano ka napunta sa World Assassination Order? Nag-aalalang tanong ni Nicholas Lester. Nag-aalala rin sina Ivy Chaplin at ang iba pa. Hindi talaga nila inaasahan na mapasama si Manuel Bennett sa World Assassination Order. Malaking bagay ito. Malamig ang mga mata ni Manuel Bennett at sinabing, malalim ang galit ko sa 10,000 of Swords Gate, hindi ko lang inaasahan na gagamitin nila ang paraang ito para harapin ako. Dahil gusto na nilang makipaghiwalay sa akin ng tuluyan, putulin na natin ito. Hindi magtatagal at makakarating ako sa 10,000 of Swords Gate at tuluyan ko silang madudurog. Ngumisi si Emmett Tanner, bata, ang lakas ng loob mong maging mayabang kapag malapit na ang kamatayan, gusto mong sirain ang 10,000 of Swords Gate, sino ka sa tingin mo? Tumawa rin si Logan Tobler, hindi ka makakaligtas ngayong gabi, at gusto mong sirain ang 10,000 of Swords Gate, napakasamang panaginip. Sumigaw si Martin Smith, nako, ngayong gusto ka nang patayin ng lahat ng martial artist sa mundo, hindi ka na makakatakas, siguradong patay ka na. Humakbang pasulong si Manuel Bennett at sinabing, kayong mga walang kwentang tao ang naglalakas loob na tawagin ang inyong mga sarili na world martial artists. Lahat kayo, sabay-sabay na tayo. Patayin mo siya. Patayin. Umungol sina Emmett Tanner, Logan Tobler, at Martin Smith at nanguna sa pagsalakay kay Manuel Bennett. Sabay-sabay ding sumugod ang iba pang mga mandirigma. Mahigit 2,000 martial artist ang dumalo sa trade meeting ngayong gabi. Hindi kasama ang isang maliit na bilang ng mga mandirigmang hindi sumugod, halos 2,000 mandirigma ang sumugod.
Sinabi ni Manuel Bennett kina Nicholas Lester at Ivy Chaplin, Mr. Henderson, sect leader Chaplin, walang kinalaman sa inyo ang bagay na ito, umatras kayo, huwag ninyong hayaang maapektuhan kayo. Ginoong Bennett, ano ba ang pinagsasabi mo? Simula ng mga kong susunod ako sa iyo, ako na ang lalaking mamahalin mo. Kahit pa para sa iyo ang pag-akyat sa mga bundok at dagat ng apoy, payag ako. Ngayon, papatay ako para sa iyo, haha. Bumunot si Nicholas Lester ng mahabang espada na may tunog na, klang, tumawa ng malakas, at nanguna sa pag-atake. Ginoong Bennett, handa rin kaming sumunod sa iyo magpakailanman. Kahit mamatay tayo ngayong gabi, wala tayong pagsisisihan. Protektahan si Mr. Bennett at patayin ang mga walang hiya na ito. Sumunod din at sumalakay sina Ivy Chaplin, Christopher Whale, at ang iba pa. Naantig ang puso ni Manuel Bennett, namula ang kanyang mga mata. Sinasabing ang kahirapan ang nagpapakita ng tunay na pagkakaibigan. Hindi niya inaasahan na, sa mahirap na sandaling ito, si Nicholas Lester at ang iba pa ay handang sumunod pa rin sa kanya. Ito ang tunay na pagkakaibigan. Ang mga kaibigan at kapatid na tulad niya ay karapat-dapat pahalagahan ng buong buhay. Kabanata 645, Kabanata 645, ang nakakapangilabot na malaking digmaan. Lahat kayo, walang makakapanakit sa inyo ngayong gabi. Ako, si Manuel Bennett, ay nanunumpa. Tiyak na ilalabas ko kayong lahat dito ng buhay. Umungol si Manuel Bennett at tinapakan ang kanyang paa. Putok. Kasabay ng malakas na ingay. Isang nakasisilaw na gininto ang liwanag ang nagmumula sa katawan at mga balintataw ni Manuel Bennett, at isang napakatibay na Golden Dragon Phantom ang umiikot sa kanya. Sa sandaling ito, ganap nang nailabas ang lakas ng pakikipaglaban ni Manuel Bennett, at ang kanyang aura ay talagang kakilakilabot. Ngayong gabi, hindi lang ang sarili niya ang dapat niyang protektahan kundi pati na rin ang mga nakapaligid sa kanya. Bukod dito, kailangan niyang patayin lahat ng mga kaaway niya. Nang makita ang ganap na pag-angat ni Manuel Bennett, parehong gulat na gulat sina Nash Macklin at Benjamin West. Kaya ito ang tunay na lakas ng bata. Nakakapigil hininga talaga. Mga kapatid, sundan ninyo ako at patayin silang lahat. Umungol si Manuel Bennett na parang awit ng dragon at diretsyong sumugod. Patayin. Sumama sa pag-atake sina Lily Tisdale, Barden Bard, Frojna Bates, Sarah Warren, Nash Macklin, at Benjamin West. Isang nakakagulat na labanan ang biglang sumiklab sa marangyang cruise ship na ito. Mula sa malayong lugar, napangisi sina Natasha Lee at Doris Chilton. Nanunuya si Natasha Lee, hindi ko inaasahan na ang batang ito ay nasa World Assassination Order. Natatakot ako na kahit ang pagbaba ng Great Immortal ay hindi makapagliligtas sa kanya ngayong gabi. Nararapat lang sa kanya yan. Ngumisi si Doris Chilton at nagpatuloy, at yung si Sarah Warren, na naglakas loob na sumali sa laban, hindi ba't panliligaw lang iyon ng kamatayan? Pabiro na sinabi ni Natasha Lee, dahil gusto nang mamatay ng lalaking ito, hayaan mo na siyang mamatay. Umupo na lang tayo at magsaya sa palabas. Ngayon na, sumiklab na ang labanan sa bulwagan sa ika-10 palapag ng cruise ship. Mga ungol, alulong, sigaw ng digmaan, at ang kalabog ng mga sandata ay walang tigil. Naglakas loob kang maging kaaway ni Mr. Bennett, kung gayon ay kaaway mo rin ang kawawang dawist na ito. Humanda kang mamatay para sa kawawang dawist na ito. Umungol si Nicholas Lester, hawak ang isang mahabang espada at patuloy na iwinawagayway ito. Umugang unggoy-unggoy. Chi-chi-chi-chi. Ang anino ng espada at ang mabangis nitong silaw ay nagsasapawan, tumalsik ang dugo. Bilang ika-18 sa Heaven Rankings, maaaring hindi siya ang makakatapat ni Manuel Bennett, ngunit napakadali pa rin niyang harapin ang mga mandirigmang ito. Sa bawat espadang hawak niya, kumikitil ito ng buhay. Sinumang mandirigmang lalapit sa kanya ay mamamatay sa pamamagitan ng kanyang espada. Hahaha, matagal na rin simula nang huli akong pumatay ni Nash. Sana ay hayaan ninyo akong magkaroon ng magandang laban. Malakas ang boses ni Nash Macklin, at sinuntok niya gamit ang kanyang mga kamao, sunod-sunod ang suntok. Bam bam bam.
Ang kanyang mga suntok ay pawang napakabigat at nakakatakot, na parang kayang itulak ang mga bundok, durugan ng lupa, at tumitimbang ng 1 tonelada. Pahiyaw-pahiyaw. Sinumang mandirigmang tatamaan ng kanyang mga suntok ay susuka ng dugo, lilipad pa atros, at babagsak sa lahat ng direksyon. Paglipag, patay na sila. Punong-puno rin ng diwa ng pakikipaglaban si Benjamin West, hawak ang Square Heaven Halberd sa kanyang kamay, umuugoy sa kalangitan kasabay ng isang hindi mapigil ang hangin. Binasag ng anino ng halberd ang kalangitan, matindi ang malamig na liwanag, at pumapailan lang ang nakamamatay na aura. Ang mga mandirigmang sumugod ay madaling napatay ng Square Heaven Halberd na nasa kamay ni Benjamin West. Sa loob lang ng ilang minuto, sina Nicholas Lester, Nash Macklin, at Benjamin West lamang ang nakapatay ng hindi bababa sa 100 mandirigma. Tandaan na ang mga napatay ay mga makapangyarihang mandirigma, hindi mga ordinaryong tao. Gayunpaman, kahit na malalakas ang mga mandirigmang ito, hindi pa rin nila kayang tiisin ang opens iba ng 3 Heaven Rankings experts. Sa sandaling ito, may mga tambak na bangkay sa paligid ng 3, at ang dugo ay umaagos na parang ilog, lubhang nakakatakot. Nakasandal silang 3, napapaligiran ng daan-daang mandirigma na matamang nakatitig sa kanila. Tumawa ng malakas si Nicholas Lester at sinabing, hindi ko inakalang darating ang araw na makakalaban ko ng sabay ang magkapatid. Tumawa rin ng malakas si Nash Macklin, hindi ko inaasahan yun, pero nakakapanabik talaga. Nakakapanabik. Umugang ng may dominanti si Benjamin West. Elder Hopperton, Mr. Macklin, Mr. West, wala kaming balak na makipag-away sa inyo, pero huwag po sana kayong makialam at magkamali. Ang batang ito ay nasa World Assassination Order, at kung makikipagtulungan kayo sa kanya, tiyak na magdadala kayo ng kapahamakan sa inyong mga sarili. Elder Hopperton, Mr. Macklin, Mr. West, ipinapayo ko sa inyo na huwag kayong makialam sa bagay na ito upang maiwasan ang kapahamakan. Nagsalita ang mga mandirigmang nakapalibot sa kanilang 3, sinusubukan silang hikayatin at bantaan na huwag makialam. Nanlamig ang mga mata ni Nicholas Lester habang mariin niyang sinasabi, nangako na ako kay Mr. Bennett na susundan ko siya magpakailanman, dadaan sa mga bundok ng kutsilyo at dagat ng apoy ng walang pag-aalinlangan. Gusto mo ba akong ilagay sa sitwasyon ng kawalang kabaitan at pagtataksil sa pamamagitan ng paghiling sa akin na huwag makialam sa bagay na ito? Alisin mo na ang ideyang iyan. Hindi ko kailanman pababayaan si Mr. Bennett. Malakas ding nagsalita si Nash Macklin, bihira sa buhay ang makahanap ng isang tunay na kaibigan. Ako, si Nash Macklin, ay handang lumaban kasama ang batang kapatid na ito hanggang sa huli. Ang nakababatang kapatid na iyan ay isang taong pinahahalagahan ko, si Benjamin West. Bagay siya sa panlasa ko, at ang makalaban kasama niya ay isa sa mga pinakamagandang kasiyahan sa buhay. Malakas din na nagsalita si Benjamin West. Magaling, Kuya West at Kuya Macklin, hahaha. Tumawa ng malakas si Nicholas Lester. Ha. Tumawa rin ng may pagmamalaki sina Nash Macklin at Benjamin West. Kung matigas pa rin ang ulo mo, pwede mo nang samahan ang batang yan sa daan. Kayong lahat, kahit malakas pa ang 3 ito, 3 lang sila. Napakarami natin. Hindi natin sila kailangang matakot. Tama, kung magsasanib puwersa tayo, tiyak na mapapapatay natin ang 3 ito at makakagawa ng pangalan para sa ating sarili sa mundo ng martial arts. Patayin sila. Sumigaw ang daan-daang mandirigma at sumugod patungo kina Nicholas Lester, Nash Macklin, at Benjamin West. Habang sabay-sabay na sumusugod ang daan-daang mandirigma, ang kanilang momentum ay lubos na nakakatakot. Malamang na mamamatay ang mga ordinaryong tao. Mga kapatid, patayin ninyo. Umungol si Nash Macklin at naunang sumugod. Hindi nag-atubili sina Nicholas Lester at Benjamin West at sabay na sumugod din. Kumislap ang berdeng ilaw sa katawan ni Nash Macklin. Kumislap ang puting liwanag sa katawan ni Nicholas Lester. Kumislap ang lilang liwanag sa katawan ni Benjamin West. Lumipad silang 3 ng mabilis, lumaban ng buong lakas, at pinatay ang daan-daang mandirigma. Habang silang 3 ay nasa isang matinding labanan.
Sina Ivy Chaplin at Christopher Whale, hindi kalayuan, ay nagsaanib puwersa upang salakayin at patayin din ang iba pang mga mandirigma. Bilang mga pinuno ng sekta, ang kanilang lakas ay hindi mahina sa ganang sarili. Bukod sa dating gabay ni Manuel Bennett at sa elixir na ibinigay niya upang mapahusay ang kanilang cultivation, ang kanilang lakas ngayon ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Ngayong nagsanib puwersa na sila, ang lakas na ipinakita nila ay talagang kahanga-hanga. Ang mga mandirigmang sumugod sa kanila ay sunod-sunod na nabuwal sa dugo. Sa kabilang panig, hawak ni Barden Bard, na may bahid ng dugo, ang kanyang Zen staff na may bahid ng dugo tulad ng ginawa ni Manuel Bennett kanina, tinatapakan ang mga bangkay sa ibaba at malamig na tiningnan ang mga nakapalibot na mandirigma. Hindi mo ba gustong patayin si Buddha? Sige na. Umungol siya, parang ungol ng leon o ungol ng tigre, nakabibingi. Monghe ba talaga ang lalaking ito? Bakit ang lakas ng intensyon niyang pumatay? Kahit gaano pa kalakas ang intensyon niyang pumatay, hindi ba kaya ng napakaraming tao sa atin na patayin siya? Bukod pa rito, ang tungkod ng Zen na nasa kamay ng monghe na iyon ay isang kayamanan din. Hanggat napatay natin siya, magiging atin ang tungkod ng Zen. Bagamat natakot ang mga nakapalibot na mandirigma, hindi sila umatras. Tutal, mas malaki ang kanilang kalamangan sa bilang, at ito ang nagbigay sa kanila ng kumpiyansa. Patayin ang mabahong monghe na ito. Patayin! Sumigaw at sumugod ang mga nakapalibot na mandirigma kay Barden Bard. Kabanata 646, Kabanata 646, Nabunyag ang mahalagang espada. Ha, magaling. Ngayon, ako, si Buddha, ay ililigtas ka mula sa grupong ito ng mga sakam at walang kahihiyang mga taong walang hiya. Kasabay ng malakas na tawa, tumalon pababa si Barden Bard mula sa tambak ng mga bangkay, habang iniwawagayway ang kanyang dragon pattern Zen staff gamit ang buong lakas niya. Bam! 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 Kasabay ng sunod-sunod na mapurol na tunog ng impact. Isang grupo ng mga martial artist ang pinalipad, lumapag ng mahigit 20 metro ang layo. Nang bumagsak ang mga martial artist na ito sa lupa, samuka sila ng dugo mula sa kanilang mga bibig at namatay agad. Sige, ituloy mo. Sumigaw si Barden Bard at mabilis na tumakbo sa karamihan, walang humpay na iwinawagayway ang kanyang dragon pattern Zen staff. Para itong pagpatay sa mga Diyos kapag nakaharang ang mga Diyos at pagpatay sa mga tao kapag nakaharang ang mga tao, walang kapantay na dominanti. Noong panahong sinimula ni Barden Bard ang ganitong pagpatay. Mahigpit na hinawakan ni Prajna Bates ang dalawang matalas na kuna gamit ang dalawang kamay, at mabilis na naglakad sa gitna ng karamihan. Sa sandaling ito, si Prajna ay parang multo, nawawala at muling lumilitaw. Walang tigil na iniuugoy ang kuna sa kanyang mga kamay, inaani ang buhay ng mga martial artist na ito. Akala ng mga martial artist na ito noong una ay malambot at madaling apihin si Prajna, pero matapos makipag-ugnayan sa kanya, naunawaan na rin nila kung gaano katikat ang babaeng ito. Sa oras na ito, hindi nakalayuan. Si Lily Teasdale ay may nakasabit na kinakalawang na espada sa kanyang baywang, hawak ang isang basag na kutsilyo ni Tang, at pumapatay sa paligid niya. Bawat hampas ng kanyang kutsilyo ay napakalakas, na pumupuksa sa lahat ng martial artist na sumubok lumaban sa kanya. Gayunpaman, tulad ng pagpatay niya ng halos 100 martial artist. 3 mas makapangyarihang martial artist ang sumugod sa kanya. Isa sa kanila ay may hawak na horse-cutting saber, ang isa naman ay may hawak na mahabang espada, at ang pangatlo ay may hawak na mahabang sibat. Sila ay kahanga-hanga at nakakatakot. Ang 3 martial artist na ito ay mga eksperto sa Earth Rankang. Overlord Blade King, Sinclair Lewis, ika-8 sa listahan ng mundo. Sky Soaring Swordsman, Jeffrey Stone, ika-9 na ranggo sa lupa. Walang kapantay na Diyos ng sibat, Maurice Stern, ika-11 na ranggo sa daigdig. Bulalas ni Sinclair Lewis, malakas ang batang ito. Magsanib puwersa tayo para patayin siya. Sige. Tumugon sina Jeffrey Stone at Maurice Stern. Malamig ang mga mata ni Lily Teasdale habang itinataas ang kanyang kutsilyong Tang at sumigaw, gusto mo akong patayin.
Kung gayon, halika at subukan mo. Patayin. Umungol si Sinclair Lewis at sumugod dala ang kanyang horse-cutting saber. Sumugod din sina Jeffrey Stone at Maury Stern papunta kay Lily Teasdale. Hindi umiwas o umatras si Lily Teasdale, bagkus ay humakbang pasulong upang salubungin ang atake. Sa isang iglap, naputol ang distansya sa pagitan ng dalawang panig. Sabay-sabay na iwinawagayway ni Sinclair Lewis, Jeffrey Stone, at Maury Stern ang mga sandatang nasa kanilang mga kamay, inatake si Lily Teasdale. Ang tatlong ito ay tunay na mga Earth-ranking master, ang kanilang lakas ay nakakatakot at napakalakas, at ang bangis ng kanilang mga pag-atake gamit ang armas ay walang kapantay. Hindi nagatubili si Lily Teasdale, iwinaksi niya ang kanyang kutsilyong tang para salubungin ang atake. Kumikinang naklang. Umalangaw-ngaw ang tunog ng mga sandatang nagbabanggaan, nakabibingi. Sa ilalim ng banggaang ito, isang malutong na tunog ng pagkalabog ang narinig. May ilang lamat ang kutsilyong tang na hawak ni Lily Teasdale. Kumikirot ang puso ni Lily Teasdale. Ang kutsilyong ito ni Tang ay kasama niya sa mga labanan sa loob ng maraming taon, para lamang masira ngayon. Ha. Tumawa ng malakas si Sinclair Lewis, bata, gaya ng kasabihan, pero maging mahusay, dapat hasain ang mga kagamitan. Nang ahas kang labanan kami gamit ang isang bali na kutsilyo, hindi ba't parang paghingi iyon ng kamatayan? Ngumisi rin si Jeffrey Stone, eksperto ka sa paggamit ng sable, pero malapit nang masira ang saber mo, ano ang gagamitin mo para labanan kami? Ang isang eksperto sa sable na walang sable ay parang tigre na walang pangil at kuko, tiyak na mamamatay ka. Nangungutya rin si Maury Stern. Itinaas ni Lily Teasdale ang basag na kutsilyong tang at malakas na sinabi, ang kutsilyong tang na ito ay kasama ko sa mga labanan sa loob ng maraming taon. Kahit na masira ito ngayon, ang espiritu nito ay nananatili pa rin sa akin, nagsasama-sama. Kaya pa rin kitang patayin. Kalokohan yan. Patayin mo. Umungol si Sinclair Lewis at sumugod muli, iniwasiwas ang kanyang horse-cutting saber patungo kay Lily Teasdale. Iwinasiwas din nina Jeffrey Stone at Maury Stern ang kanilang mahahabang espada at sibat, at sinaksak si Lily Teasdale. Laban. Muling iwinaksi ni Lily Teasdale ang kanyang kutsilyong tang, sinalubong ang atake. Humalabog. Kasabay ng tunog ng huling malutong na banggaan. Ang kutsilyong tang na nasa kamay ni Lily Teasdale ay tuluyang nabasag, naging tambak ng mga scrap iron. Ang sirang kutsilyong tang na ito ay bahagyang humihikbi, na para bang ayaw nitong masira ng ganito, gusto pa ring makipaglaban kasama si Lily Teasdale. Umungol si Lily Teasdale sa langit, lungkot, at namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Isa siyang eksperto sa paggamit ng sable. Ang pagtingin sa sable bilang buhay niya. Pero ngayon, ang kutsilyong tang na kasama niya sa loob ng maraming taon ay nawasak na. Kasosyo niya ang kutsilyong tang na ito. Ngayong nawasak na ang kutsilyong tang, walang dodang pareho na rin ito ng pagpatay sa isang kapareha. Paano ba naman siya hindi malulungkot? Paanong hindi siya masasaktan? Matapos sirain ang kutsilyong tang ni Lily Teasdale. Patuloy na iwinagayway ni Sinclair Lewis, Jeffrey Stone, at Maury Stern ang kanilang mga sandata, at sumugod patungo kay Lily Teasdale. Sa sandaling ito, tila medyo natulala si Lily Teasdale ngunit mabilis pa rin siyang tumugon at umatras. Gayunpaman, napakabagal pa rin niya. Shiche. Isang duguan na bibig ang hiniwa sa kanyang braso, dibdib, at tiyan, at tumalsik ang dugo. Ha. Tumawa si Sinclair Lewis, at lalong lumalim ang kanyang ngiti. Tuwang-tuwa siyang sumigaw, malapit nang matapos ang batang ito, patayin natin siya ng isang iglap. Pagkasabi niyan, sumugod siya at sinimulang patayin si Lily Teasdale. Patayin. Sumugod din sina Jeffrey Stone at Maury Stern at sumama kay Sinclair Lewis sa pagpatay kay Lily Teasdale. Muling iwinaksi ng tatlo ang mga sandatang nasa kanilang mga kamay, at sumugod patungo kay Lily Teasdale. Mabilis na hinugot ni Lily Teasdale ang kinakalawang na espada mula sa kanyang baywang at lumaban. Dahil sinabi ni G. Bennett na isa itong mahalagang espada, gusto niyang makita kung anong uri ito ng espada.
Sa isang iglap, humalabog. Ang mga sandatang iwinawagayway ni Sinclair Lewis at ang dalawa pa ay malakas na bumangga sa kinakalawang na espada sa kamay ni Lily Tisdale, at isang malaking dami ng true chi at mga spark ang sumabog. Kahit marami sa mga mantsa ng kalawang ay nalaglag at tumalsik palabas. Path! Nang makita si Lily Tisdale na gumagamit ng kalaw-angin na espada para labanan ang sarili niyang sandata, hindi napigilan ni Sinclair Lewis ang humagalpak ng tawa, "Bata, ginagamit mo ba itong kalaw-angin na espada para labanan tayo dahil sira ang utak mo? Nakakatawa lang na maglabas ng ganito kalaking espada at mawalan ng malay. Huwag mong sayangin ang hininga mo sa kanya, patayin mo agad ang batang ito." Sabay nang umisi sina Jeffrey Stone at Maury Stern. Pagkatapos, muling iwinagayway ni Sinclair Lewis at ng dalawa pa ang kanilang mga sandata at sumugod patungo kay Lily Tisdale. Muling inihampas ni Lily Tisdale ang kinakalawang na espada sa kanyang kamay at sinalubong ang atake. Humalabog. Kasabay ng pangalawang banggaan, ang True Chi ay nagkalat sa lahat ng direksyon, nagkalat ang mga kislap, at mas maraming kalawang ang nagsimulang malaglag. Sumusunod. Humalabog. Naganap ang ikatlong banggaan. Gayunpaman, sa ilalim ng ikatlong mabangis na suntok. Natanggal lahat ang kalawang sa espadang nasa kamay ni Lily Tisdale. Iyon ang sandali kung kailan natanggal lahat ng kalawang. Sa wakas ay nabunyag na sa harap ng lahat ang tunay na anyo ng espadang ito. Ang espadang ito ay may habang 3 talampakan at 9 na pulgada, na may mga sinaunang disenyo ng dragon at ahas na nakaukit sa talim. Ito ay malamig at matalas, walang kapantay. Bukod dito, ang katawan ng espada ay naglalaman ng napakalawak at marangal na enerhiya sa espiritu, ang liwanag ng espada ay kumikinang ng maliwanag, ang aura ng espada ay nakakatakot, at ang kapangyarihan nito ay walang kapantay. Ito na kaya ang tunay na anyo ng kinakalawang na espadang ito. Isang mahalagang espada. Isa itong tunay na mahalagang espada. Maaari kayang ito na ang maalamat na Dragon Sparrow Sword, isa sa nangungunang 10 sinaunang sikat na espada. Walang duda na ang espadang ito ay tiyak na ang walang kapantay na mahalagang espada na ginawa ng emperador ng dinastiyang Shine. Sa pagkakataong ito, sunod-sunod na ang mga bulalas ng pagkagulat. Hindi lamang si Sinclair Lewis at ang dalawa pa, kundi maging ang iba pang mga taong naruroon ay natigilan. Ang hindi nila inaasahan ay ang isang kinakalawang na espada ay magiging ang maalamat at mahalagang espada, ang Dragon Sparrow Sword. Kabanata 647, Kabanata 647, Pinapaalis ka na. Espada ng Dragon Sparrow, buong pangalan na, Dakilang Maya ng Dragon sa Tag-init. Sinaunang sandata, si Wu Chu Zunlu, ang dakilang maya ng dragon sa Tag-init, na pinangalan ng korona ng kabisera ng Diyos. Ito ang tunay na espada ng imperyo, isang walang kapantay na mahalagang espada. Sa sandaling ito, lahat ng tao sa pinangyarihan ay nakatitig ng mabuti sa Dragon Sparrow Sword na nasa kamay ni Lily Tisdale, nag-aalab ang kanilang mga mata. Mahalagang espada. Isa itong tunay na espada para sa kayamanan. Ang Dragon Sparrow Sword na ito ay libu-libo hanggang milyon-milyong beses na mas malakas kaysa sa mga sandatang hawak nila. Gustong-gusto nila ang espadang ito na may kayamanan. Natigilan si Lily Tisdale habang nakatingin sa Dragon Sparrow Sword na hawak niya, lubos na nalilito. Hindi niya inaasahan na ang ibinigay sa kanya ni Manuel Bennett ay isang walang kapantay na espada na puno ng kayamanan. Sa di kalayuan, si Barden Bard, na noon ay mabangis na nakikipaglaban, ay bumulalas, "Nako, Ginoong Tisdale, ang galing mo. Hindi ko inaasahan na ang isang kalaw-angin na espada ay magiging isang heirloom treasure sword pala. Ang galing! Ang espadang ito ay mas maganda kaysa sa dragon pattern Zen staff ko. Binabati kita, Kuya Tanner." Si Prajna Bates, na nasa kalagitnaan din ng labanan, ay binati siya ng may ngiti. Nagulat din si Sarah Warren. Nang ipagpalit ni Manuel Bennett ang 4 na dekalidad na elixir para sa espadang ito kanina, pakiramdam niya ay hindi ito sulit. Kahit na sinabi ni Manuel Bennett na isa itong espadang pangyaman, nagdududa pa rin siya.
Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kalawangin na espadang ito ay isa palang tunay na kayamanan. Ang mga mata ni Mr. Bennet ay masyadong matalas. Kahit si Benjamin West, na alam na ang espada ay isang kayamanan, ay hindi kailanman inakala na ito pala ang maalamat na Dragon Sparrow Sword. Gayunpaman, dahil naipagpalit na ito, hindi na niya ito iisipin pa. Lumingon si Lily Tisdale kay Manuel Bennett, na nakikipaglaban kina Emmett Tanner, Logan Tobler, at Martin Smith, at sumigaw ng malakas, "Salamat sa espada, Kuya Bennett." Sinuntok ni Manuel Bennett ang trio ni Emmett Tanner, at nakaramdam din siya ng malaking sorpresa. Tutal, hindi niya inaasahan na ang espada pala ay magiging Dragon Sparrow Sword. Tumawa siya ng malakas at malakas na sinabi, "Lily Tisdale, hindi mo kailangang magpasalamat. Gaya ng kasabihan, ang isang bayani ay karapat-dapat sa isang kayamanang espada. Ang espadang ito ay dapat na pag-aari mo. Hayaan mong samahan ka ng Dragon Sparrow Sword na ito upang sakupin ang mundo sa hinaharap." Sige. Tumango ng malalim si Lily Tisdale, naantig at nagulat ng husto. Lumingon siya pabalik para tingnan ang tatlo ni Sinclair Lewis, at dahan-daang itinaas ang Dragon Sparrow Sword sa kanyang kamay. Sa sandaling itinaas niya ang Dragon Sparrow Sword. Para bang ang kaluluwa ng espada ay sumanib dito sa isang iglap, na naglalabas ng isang malinaw na dragon chant. Malakas na sabi ni Lily Tisdale, "Gusto mo akong patayin, di ba? Sige na. Patayin mo ang batang ito at kunin mo ang espada niya. Sabay na tayo, patayin. Patayin." Yumangal sina Sinclair Lewis, Jeffrey Stone, at Maury Stern kay Lily Tisdale. Nang makalapit sila, biglang itinutok ng trio ni Sinclair Lewis ang kanilang mga sandata kay Lily Tisdale. Mapangahas na sinabi ni Lily Tisdale, "Ngayong gabi, iaalay ko ang dugo mo sa aking kayamanang espada." Bago pa hamina ang boses niya. Sumabog ang momentum ni Lily Tisdale, at ang true chi sa kanyang katawan ay tumaas sa pinakamataas nitong punto. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang Dragon Sparrow Sword sa kanyang kamay. Ng buong bangis. Sa isang iglap. Klang klang klang. Umalangaw-ngaw sa buong bulwagan ang marahas na banggaan, dahilan para magugong ang eardrums ng lahat. Ang susunod na segundo. Pumutok, pumutok, pumutok. Ang espada sa kamay ni Sinclair Lewis, ang nasa kamay ni Jeffrey Stone, at ang mahabang sibat sa kamay ni Maury Stern ay pawang marupok at nabasag sa isang hampas lang ng espada. Ano? Paano ito posible? Paano naging ganito katalas ang Dragon Sparrow Sword na ito? Napasigaw sa gulat ang tatlo ni Sinclair Lewis, lubos na natulala. Magandang espada, magandang espada. Ha ha ha. Tumawa ng malakas si Lily Tisdale, nanlamig ang mga mata niya habang muli niyang iwinawagayway ang Dragon Sparrow Sword sa kanyang kamay, tinamaan ang ulo ng tatlo ni Sinclair Lewis. Umatras. Magtanggol. Sigaw ni Sinclair Lewis, direktang bumuo ng isang true chi shield para magdepensa at mabilis na umatras. Mabilis ding umatras sina Jeffrey Stone at Maury Stern, at bumuo ng sarili nilang true chi shields para sa depensa. Gayunpaman, ang Dragon Sparrow Sword ni Lily Tisdale ay parang anino, mabangis na tumatalsik pataas. Nakita na ang mga true chi shields na binuo ng trio ni Sinclair Lewis ay parang papel, agad na pinuputol ng espada. Hindi. Hindi. Sigaw ni Liu Tangguo, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. "Ayokong mamatay. Ayokong mamatay. Kapatid. Pakiusap, iligtas mo ang buhay ko." Sumigaw din ng malakas sina Shi Zhongshan at Ding Bufan. Gayunpaman, hindi man lang hamina ang kanilang mga boses. Flop flop flop. Tatlong haligi ng dugo, kasama ang tatlong pugot na ulo, ang tumilapon paitaas sa langit. Bam bam bam. Bumagsak ng malakas sa lupa sina Liu Tangguo at ang dalawa pa, patay na patay. Sa puntong ito, ikawalong pwesto sa Earth List, bumagsak si Overlord Blade King, Liu Tangguo. Ikasyam na pwesto sa Earth List, bumagsak si Sky Soaring Swordsman, Shi Zhongshan. Ikalabing-isa sa listahan ng daigdig, bumagsak si walang kapantay na Diyos ng sibat, na si Ding Bufan.
Labis na nagulat ang lahat sa silid ng masaksihan ang pagpatay ni Lily Tisdale sa 3 Earth-rank ang expert gamit ang 2 hiwa. Ginoong Tisdale, magaling. Kuya Tanner, magaling. Ginoong Tisdale, mahusay na pagpatay. Naghiyawan sina Barden Bard, Frogna Bates, at Sarah Warren, bukod sa iba pa. Sa oras na ito, matapos mapatay si Liu Tanggu at ang 2 pa, lumingon si Lily Tisdale para tingnan ang mga sakam na martial artist sa paligid niya, at sumigaw ng malakas, gusto mo ring agawin ang espada ko. Kung may kakayahan ka, halika at kunin mo. Patayin mo siya at kunin mo ang espada niya. Kung sino man ang unang makapatay sa kanya, mapapasa kanya ang espada. Ang mga martial artist na ito, pagkatapos ng maikling sandali ng takot, ay nabalot ng sarili nilang kasakiman ang kanilang mga isipan. Sumugod sila upang salakayin si Lily Tisdale. Fair na. Umungol ng malakas si Lily Tisdale, hawak ang Dragon Sparrow Sword, at sumugod sa grupo ng mga martial artist. Ang Dragon Sparrow Sword sa kanyang kamay ay walang tigil na nakausli, tinatamaan ang lahat ng papalapit na martial artist. Sa tulong ng Dragon Sparrow Sword, ang lakas sa pakikipaglaban ni Lily Tisdale ay tumaas ng napakabilis. Saan man siya magpunta, puro dugo ang mga bangkay. Nagpapatuloy pa rin ang digmaan. At ang pinakamatinding laban ay kay Manuel Bennett, Emmett Tanner, Logan Tobler, at Martin Smith. Bigla. Bomb. Tunog. Isang malakas na dagandong ang umalingaw sa kalangitan sa itaas ng bulwagan. Nabasag ang bakal na kisame, na lumikha ng malaking butas. Si Manuel Bennett at ang 3 pa ay direktang tumalon palabas butas, at tuloy-tuloy na lumapag sa ibabaw ng cruise ship. Sa sandaling ito, sina Emmett Tanner, Logan Tobler, at Martin Smith ay pawang hingal na hingal, mabibigat ang paghinga, ang kanilang mga katawan ay puno ng dugo at mga sugat. Hindi pa katagalan, inakala nila na sa pamamagitan ng pagtutulungan, mapapapatay nila si Manuel Bennett. Pero ang hindi nila inaasahan ay napakalakas ni Manuel Bennett, sinupil silang 3 gamit ang sarili niyang kapangyarihan. Hindi rin sila makapaniwala na wala siyang natamong pinsala. Nakatayo si Manuel Bennett sa ibabaw ng barko, naliligo sa liwanag ng buwan, habang ang simoy ng dagat ay umiihip sa kanyang buhok at damit. Sa sandaling ito, mukha siyang immortal, dahilan para manginig ng hindi sinasadya sina Emmett Tanner at ang iba pa. Hindi nila maintindihan kung paano naging ganito kalakas ang isang binata na nasa edad 20. Tiningnan ni Manuel Bennett silang 3, at mahinahong sinabi, mukhang hanggang doon na lang ang mga kakayahan ninyo. Hindi na ako makikipaglaro sa iyo. Panahon na para paalisin ka na. Nang marinig ito, nanliit ang mga mag-aaral ni Emmett Tanner at ng 2 pa. Ano ang ibig niyang sabihin? Maaari kayang siya, na isang batang-bata pa lamang, ay hindi ginamit ang kanyang buong lakas kanina. Imposible. Imposibleng imposible. Nagngalit si Emmett Tanner at umungal, Master Lincoln, Brother Smith, huwag kayong matakot sa batang ito. Basta't magsasama-sama tayo, tiyak na mapapatay natin siya. Tama iyan. Patayin mo siya. Sabay na sigaw ni na Logan Tobler at Martin Smith. Hehe. Nagpakita si Manuel Bennett ng mahinang ngisi, ang kanyang figure ay kumislap, nagiba sa isang gininto ang liwanag, at direktang sumugod sa kanilang 3. Walang pag-aalinlangang kumilos din ang 3, inatake si Manuel Bennett. Kabanata 648, Kabanata 648, Pagkawasak. Sa pinakamalapit na sandali, nanguna si Logan Tobler sa isang galaw, ginamit ang kanyang tunay na chi sa sukdulan ng kanyang katawan at kinamot ang lalamunan ni Manuel Bennett. Kuko ng gininto ang agila. Isang gininto ang kuko ang pumutol sa kalangitan, parang kuko ng isang makajos na agila, lubhang nakakatakot. Kahit ang bakal at bato ay madudurog ng kanyang nag-iisang kuko. Ang kuko ng isang agila ay hindi maihahambing sa kuko ng dragon. Banal na dragon, siyam na kuko. Sigaw ni Manuel Bennett, itinaas ang kanang braso at pinagdikit ang 5 daliri para maging kuko, sa kamarahas na inihampas ito. Habang umuugoy ang kuko, isang gininto ang kuko ng dragon ang kumaway sa kalangitan sa gabi,
tunay na parang isang Nine Heavens Divine Dragon na nag-uunat ng isang kuko, nakakatakot at mabangis hanggang sa sukdulan. Sa isang iglap, bam! Tunog. Nagbanggaan ang magkabilang kuko, at sumabog sa isang napakalakas na kalabog. Umangat ang tunay na chi, nagngangalit ang mga hangin, at umugang ang enerhiya. Nanginig ang buong cruise ship dahil doon. Ang mga taong nasa ibaba na nasa gitna ng matinding labanan ay nakaramdam ng panginginig ng kanilang mga katawan, halos hindi makatayo. Matapos magbanggaan ang dalawang kuko. Wala pang ilang segundo ang lumipas. Putok putok putok. Isang sunod-sunod na tunog na nakakabasag ng buto ang umalangaw-ngaw. Sunod-sunod na nabali ang mga buto sa mga daliri ng kanang kamay ni Logan Tobler, maging ang mga buto sa buong braso niya ay nabali. Ah! Isang mapanglo na sigaw ang pinakawalan ni Logan Tobler, sa sobrang sakit. Gayunpaman, hindi tumigil doon si Manuel Bennett at patuloy na inabot ang kanyang kanang kuko patungo sa lalamunan ni Logan Tobler. Huwag mo nang isipin yan. Tigilan mo siya. Sabay na sigaw nina Emmett Tanner at Martin Smith, pilit na inaatake si Manuel Bennett. Kamay ng dragon ng tubig sa karagatan. Umungol si Emmett Tanner, sabay hampas ng palad patungo kay Manuel Bennett. Isang itim na dragon sa baha ang agad na umungal, napakalakas, na parabang wawasakin nito ang lahat. Makalangit na banal na pala. Mahigpit na hinawakan ni Martin Smith ang isang mahabang pala na hugis gasuklay, at marahas itong itinutok kay Manuel Bennett. Ang gasuklay na pala ay humiwa pababa, isang maitim na kulay abong liwanag ang tumagos sa mga ulap habang isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang rumaragasang sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, nang malapit na siyang durugan ng mga atake ng dalawang lalaki. Lumayas ka! Nang inag ang buong katawan ni Manuel Bennett, at naglabas ng isang napakalakas na dagandong. Bumulwak mula sa kanyang katawan ang mga agos ng kahangahangang gininto ang tunay na chi na parang isang umuugong na ilog at karagatan, nakakatakot at napakalawak. Ah! Ah! Sina Emmett Tanner at Martin Smith ay parehong nagpakawala ng isang kaawa-awang sigaw, nagbuga ng dugo mula sa kanilang mga bibig at direktang pinalipad palabas, nahulog ng mahigit 100 metro ang layo. Gustong samantalahin ni Logan Tobler ang pagkakataong ito para makatakas. Pero hindi talaga siya makatakas. Ang kuko ng dragon ni Manuel Bennett ay mabilis na dumampi na parang kidlat, mabangis na kinakalabit siya. Nang inag ang puso niya, mabilis na nakapagtipo ng isang matibay na tunay na chi shield para sa depensa. Sa isang iglap, bam! Tunog! Ang kuko ni Manuel Bennett ay malakas na tumama sa tunay na chi shield, parang tunog ng isang kampana, na yumanig sa kalangitan at umalangaw-ngaw sa buong kalangitan sa gabi at karagatan. Gayunpaman, ang nagpang-inag sa puso ni Logan Tobler ay ang kanyang pinatibay na tunay na chi shield ay hindi nakayanan ang kuko ni Manuel Bennett at direktang nabasag. Hindi. Imposible. Hindi ito maaaring mangyari. Sigaw ni Logan Tobler, halos mabaliw. Siya, isang eksperto sa pagraranggo ng langit, ay hindi pa kailanman napahiya ng ganito. Hindi ko kayang harapin ang isang direktang komprontasyon. Kahit ang depensa ay walang silbi. Bago pa makabawi si Logan Tobler sa kanyang katinuan. Diretso ang kapit ng kuko ni Manuel Bennett sa lalamunan niya at itinaas siya. Malamig niyang tinitigan si Logan Tobler, sabay sabing, ito ba ang lakas ng isang Heaven Rankings expert? Wala nang iba pa. Sa ganitong lakas, masyado mong iniisip na gusto mo akong patayin at makakuha ng mga gantimpala mula sa 10,000 of Swords Gate. Namula ang mukha ni Logan Tobler, nahihirapang sabihin, kapatid, huwag mo akong patayin, pakiusap huwag mo akong patayin. Hanggat hindi mo ako papatayin, ako'y magiging alipin at lingkod mo. Ngumisi si Manuel Bennett, may isang taong katulad mo na gugustuhing maging utusan ko, hindi ka man lang kwalipikado. Kuya Tanner, Kuya Smith, iligtas mo ako. Natamba si Logan Tobler sa takot, at malakas na humihingi ng tulong. Bilisan mo, iligtas mo si Kuya Tobler. Bilis. Sumigaw sina Emmett Tanner at Martin Smith, tumalikod at sumugod papunta kay Manuel Bennett. Gayunpaman, hindi man lang inabala ni Manuel Bennett ang dalawa,
at biglang gumamit ng puwersa gamit ang kanyang kanang kamay. Pumutok. Diretso ang pagkabali ng leeg ni Logan Tobler. Matapos baliin ang leeg ni Logan Tobler, ikinuyom ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay. Diretso na nahulog ang bangkay ni Logan Tobler sa butas, kasabay ng isang putok na malakas na tumama sa lupa sa pasilyo sa ibaba. Ang mga taong nasa bulwagan na nag-aaway ng matindi ay sandaling tumahimik, pagkatapos ay nagpakawala ng takot na mga hiyawan. Si Mr. Tobler, na nasa ika-16 na pwesto sa Sky Ranking at kilala bilang Flying Sky Golden Eagle, ay patay na. Diyos ko, paano naging ganito kalakas ang batang ito na kahit si Mr. Tobler ay napatay? Sina Mr. Tanner at Mr. Smith na lang ang natitira, kaya ba talaga nilang patayin ang batang ito? Ang mga martial artist na gustong pumatay kay Manuel Bennett ay natakot, ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding takot. Ang ilan ay nagsimula ng umatras. Magaling, Kuya Bennett. Magaling, Kuya Bennett. Si Mr. Bennett ay makapangyarihan at dominante. Naghiyawan sina Barden Bard at Nash Macklin, kasama ang iba pa, habang kumukulo ang kanilang dugo. Sa oras na ito, nasa tuktok ng cruise ship. Nakita ni Emmett Tanner at Martin Smith ang pagpatay kay Logan Tobler, tumutulo ang pawis sa kanilang mga noo, at nanginginig ang buong katawan. Tumangala si Manuel sa kanilang dalawa at walang pakialam na sinabi, "Kayo na naman ang mag-isa." Mr. Smith, huwag kang magpigil, gamitin mo ang pinakamalakas mong atake at patayin ang batang ito. Umungol ng mabangi si Emmett Tanner. Sige. Sumagot si Martin Smith at inalag ang kanyang katawan, umalangaw-ngaw ang kanyang aura, sumabog ang true chi, at isang itim na sinag ng liwanag at isang maitim na kulay abong sinag ng liwanag ang sumulpat mula sa kanyang katawan. Matapos nilang itaas ang kanilang true chi sa limitasyon, ibinuka ni Emmett Tanner ang kanyang mga braso at nagpakawala ng isang napakalakas na ungol. Tumawid ang dragon ng baha sa dagat. Ungol, ungol, ungol. Kasabay ng sunod-sunod na ungol ng dragon ng baha. 8 itim na multo ng Flood Dragon ang lumabas mula sa kanyang katawan, umuungal at baliw na sumusugod patungo kay Manuel Bennett. Binabasag ng banal na pala ang langit. Umungol din si Martin Smith, habang inihagis ang spade na may gasuklay na hugis bilog sa kanyang kamay. Whoosh! Oy! Sus Mariosep! Ang mahigit 3 metrong haba na gasuklay na pala ay sumipol, pagkatapos ay naging libu-libong matengkad na kulay abong gasuklay na pala, na tumutunog patungo kay Manuel Bennett. Nang makita sina Emmett Tanner at Martin Smith na pinakawalan ang kanilang mga pamatay na galaw, ang mga tao sa bulwagan sa ibaba ay nagulat at tumangala sa langit, naghihintay sa huling paghaharap. Sa sandaling ito, katulad ng pag-atake ng 8 itim na multo ng Flood Dragon at libu-libong gasuklay na pala, humalabog. Yumuko si Manuel Bennett, sabay pakawala ng isang awit ng dragon at dagandong. Galit ng dragon sa siyam na langit. Patayin. Ungol, ungol, ungol. Gamit ang sunod-sunod na mga awit ng Nine Heavens Dragon. Siyam na anino ng gininto ang dragon ang lumabas mula sa kanyang katawan, nagbanggaan. Sa isang iglap. Bomb. Tunog. Bomb. Tunog. Siyam na anino ng gininto ang dragon ang bumangga sa 8 itim na multo ng Flood Dragon at libu-libong gasuklay na pala, na lumikha ng isang nakakabiglang dagok. Marahas na nayanig ang cruise ship at nag-alon ang malalaking alon sa dagat. Wala pang 1 minuto. Bomb! Tunog! Bomb! Tunog! Niyanig ng mga pagsabog ang mundo, dahilan para magtakip ng tainga ang maraming manunood. Sa ilalim ng nakakatakot na pagsabog, ang 8 itim na multo ng Flood Dragon at libu-libong gasuklay na pala ay tuluyang nawasak. Samantala, 3 sa 9 na anino ng gininto ang dragon ang sumabog, naiwan ang 6 na iba pa na patuloy na humahampas kina Emmett Tanner at Martin Smith. Nakita nilang nabigo ang kanilang mga atake laban kay Manuel Bennett. Tuluyan nang nawala ng malay si Emmett Tanner. Tumakbo. Umungol siya at tumalikod para tumalon pababa ng barko. Nang inag sa takot ang kaluluwa ni Martin Smith, at naghanda rin siyang tumalon mula sa barko. Gayunpaman, nang tumalon sila sa ere, humabog, humabog, humabog.
Ang 6 na anino ng ginintuang dragon ay nahati sa 2 grupo, tumatagos sa kanilang mga katawan. Pumutok, pumutok. Parehong dumura sina Emmett Tanner at Martin Smith ng dugo, ang kanilang mga katawan ay nalaglag sa lupa na parang mga daong nililipad ng hangin. Bumuhos. Bumuhos. May 2 mahinang tunog ng impact. Natamba sa lupa sina Emmett Tanner at Martin Smith sa pasilyo sa ibaba. Pareho silang nanginig nang hindi mapigilan ang kanilang mga katawan, bumulwak ang dugo mula sa kanilang mga bibig, at sa loob ng wala pang ilang segundo, pareho silang tumigil sa paghinga. Kabanata 649, Kabanata 649, Pagsulong sa buong mundo. Hanggang dito na lang. Sa ika-15 na posisyon sa Heaven Rankings, bumagsak na si 10,000 Miles Water Dragon na si Emmett Tanner. Sa ika-16 na posisyon, bumagsak si Flying Sky Golden Eagle, Logan Tobler. Sa ika-20 na posisyon, bumagsak si Iron-Faced Head, Martin Smith. Biglang nabalot ng nakamamatay na katahimikan ang bulwagan sa ibaba. Lahat ay nakatitig ng blanko sa 3 bangkay sa lupa, pakiramdam nila ay hindi ito makatotohanan at nanatiling tahimik ng matagal. Pagkatapos ng isang tahimik na sandali, nanginginig na mga boses ang umalangaw-ngaw mula sa karamihan. Patay. Patay lahat. Patay lahat ang 3 eksperto sa ranggo ng langit. Hindi ito maaaring totoo. Paano naging ganito kalakas ang isang tao? Ang susi ay kahit hanggang sa kanilang kamatayan, hindi man lang nagawang sakta ni na Mr. Tanner at ng iba pa ang batang ito kahit kaunti. Kaya ba talagang pabagsakin ng batang ito ang lahat ng malalakas na tao sa mundong ito? Nanginag ang lahat sa bulwagan, at nanginag ang kanilang mga boses. Maraming tao ang labis na natakot kaya't nanghina ang kanilang mga binti at halos hindi na sila makatayo. Sina Natasha Lee at Doris Chilton, na nagtatago sa sulok, ay takot na, nakabulagta sa lupa, at namumutla ang kanilang mga mukha. Nagpapasalamat sila na hindi sila sumama kay Emmett Tanner at sa iba pa sa kanilang kampo upang patayin si Manuel Bennett. Kung hindi, malamang patay na sila ngayon. Hahaha. Tumawa ng malakas si Barden Bard papunta sa langit, anong klaseng kalokohan yan, mga eksperto sa ranggo ng langit, patay pa rin sa kamay ng kapatid kong si Bennett. Ang galing ni Ginoong Bennett. Tuwang-tuwa na naghiyawan si Prajna Bates. Nakatitig si Lily Teasdale sa figure sa itaas, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ito ang lalaking lagi niyang sinusundan. Siya rin ang lalaking mapagkakatiwalaan niya palagi. Kahit na ang buong mundo ang kalaban niya, hindi pa rin siya matatalo. Tumawa ng malakas si Nash Macklin, Kuya Bennett, magaling, sa kasalukuyan mong lakas, hindi problema para sa iyo na makipagkompetensya para sa top 10 sa leaderboard. Bumantong hininga si Benjamin West, hindi lang basta pakikipagkompetensya para sa top 10 sa Heaven Rankings ang lakas ni Brother Bennett. Kahit ang pakikipagkompetensya para sa top 5 sa leaderboard, madali lang. Sabi ni Nicholas Lester nang may pagkamangha at paghanga, teka lang, hintayin ninyo ang susunod na kompetisyon sa martial arts kung kailan gagawa ng magandang palabas si Mr. Bennett, at makukuha ang unang pwesto sa Heaven Rankings. Bulalas ni Ivy Chaplin, hindi ba't karapat-dapat tularan ang isang malakas na tao? Siyempre, sulit naman. Handa kaming sumunod sa kanya magpakailanman. Sabay-sabay na sigaw ni Christopher Whale at ng iba pa. Sa sandaling ito, kalmado ang mukha ni Manuel Bennett at tumalon siya pababa mula sa itaas, at tuloy-tuloy na lumapag sa gitna ng bulwagan. Nang makitang pababa si Manuel Bennett, ang mga mandirigmang gustong pumatay sa kanya ay mukhang takot na takot, at ang kanilang mga multo ay malapit ng lumabas. Magalang na nagtanong si Nicholas Lester, Mr. Bennett, paano natin dapat harapin ang mga taong ito? Sumagot si Barden Bard, paano natin sila haharapin, syempre, papatayin silang lahat. Walang pakialam na sinabi ni Manuel Bennett, patayin silang lahat. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito. Ang natitirang daan-daang mandirigma ay natakot ng husto. Ginoong Bennett, kami po ay mga bulag, sana'y maawa po kayo at iligtas ninyo ang aming buhay. Ginoong Bennett, alam naming nagkamali kami, at hindi na kami maglalakas loob na gumawa ulit.
Pakiusap, pakawalan mo na kami. Ginoong Bennett, handa rin kaming sumunod sa iyo, maglingkod sa iyo at tumulong sa iyo sa hinaharap. Ang natitirang daan-daang mandirigmang ito ay nagmakaawa para sa awa, sinusubukang hikayatin si Manuel Bennett na iligtas ang kanilang buhay. Tiningnan ni Manuel Bennett ang mga mandirigmang ito ng may malamig na mukha, at sinabi sa malalim na boses, "Kung ang aking lakas ay hindi sapat, at kung hindi ako tinulungan ng aking mga kapatid, papatayin mo na ba ako at dadalhin ang aking ulo sa 10,000 of Swords Gate para sa gantimpala? Ngayon mo lang alam kung paano magmakaawa, hindi pa ba huli ang lahat?" Hindi na siya magpapakita ng awa sa kanyang mga kaaway. Masasaktan lang ng awa ang sarili niya at ang mga taong nakapaligid sa kanya. Pagkarinig sa mga salitang ito, ang natitirang daan-daang mandirigma, na dating nagmamakaawa, ngayon ay may mabangis na mga mata at kumikislap na hangarin na pumatay. Mga Ginoo, dahil ayaw tayong paalisin ng batang ito, magsanib puwersa tayo at maghanap ng paraan para makalabas. Hanggat napatay natin ang batang ito, magkakaroon tayo ng pag-asa na mabuhay. Patayin, patayin sila. Galit na umungal ang natitirang daan-daang martial artist, sumugod patungo kay Manuel Bennett. Marahang ikinumpas ni Bennett ang kanyang kamay, sabay pinakawala ng isang nakabibinging ungol. Patayin! Sa utos niya. Sabay-sabay na kumilos sina Lily Tisdale, Barden Bard, Frojna Bates, Nicholas Lester, Nash Macklin, at Benjamin West, at umatake ng buong bangis. Isang panig na masaker ang sumiklab. May bahagi ng mga martial artist na nakaiwas kina Lily at sa iba pa, ang kanilang mga mata ay puno ng kalupitan, at mabilis na sumugod patungo kay Bennett. "Mamatay ka!" Casual na nagsalita si Bennett, itinaas ang kanyang kanang kamay, kumurap ang gininto ang liwanag at pinindot niya ito sa ere. Sa isang iglap. Bam! 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 Ang halos 100 martial artist na sumugod ay napilitang mapaluhod, ang kanilang mga buto at laman loob ay nadurog, na naglalabas ng isang kaluskos. Sa loob lamang ng wala pang ilang segundo, ang halos 100 martial artist na ito ay tuluyang nasaron ng anyo, at namatay. Matapos patayin ni Bennett ang halos 100 martial artist na ito, 10 minuto pa ang lumipas. Ang natitirang daan-daang martial artist ay pinatay din ni Lily at ng iba pa, na naliligo sa dugo. Sa sandaling ito, muling tumahimik ang buong bulwagan. Halos 2,000 martial artist na gustong pumatay kay Bennett ay nalipol na lahat. Ang natitirang ilang daang hindi kumilos noong una laban kay Bennett ay natakot at lumuhad sa lupa. "Mr. Bennett, wala po kaming ginawang aksyon, pakiusap po na patawarin ninyo kami." Tama, ang mga lalaking ito ay nang-ahas na umatake sa isang batang bayaning katulad mo, Mr. Bennett, karapat-dapat silang mamatay. Ginoong Bennett, mula ngayon, pararangalan ka na namin. Ang ilang daang martial artist na ito ay nagsimulang magmakaawa para sa awa. Lumuhod sa lupa sina Natasha Lee at Doris Chilton, nakabaon ang kanilang mga ulo, hindi nang-ahas na salubungin ang mga mata ni Bennett. Ang binatang ito ay masyadong nakakatakot, napakalakas kaya't ang mga tao ay nakaramdam ng desperasyon, parang isang banal na nilalang. Tiningnan ni Bennett ang daan-daang martial artist at malakas na sinabi, "Ako, si Bennett, ay hindi uhaw sa dugo. Pinapatay ko lang ang mga karapat-dapat dito, ang mga kaaway ko. Dahil wala ni isa sa inyo ang kumilos, hindi ko kayo papatayin." Nang marinig ang mga sinabi ni Bennett, tuwang-tuwa ang daan-daang martial artist na ito. "Salamat, Ginoong Bennett, salamat, Ginoong Bennett. Tunay ngang makatwirang tao si Ginoong Bennett, buong puso kaming sumusunod. Mr. Bennett, makakaasa ka, hinding-hindi ka namin kailanman sasaktan." Ang ilang daang martial artist na ito ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat, ramdam ang kagalakan ng pagkaligtas sa isang sakuna. Hindi masyadong nagsalita si Bennett, ikinumpas lang ang kamay niya, "Mga kapatid, tara na." Pagkasabi niyan, nagsimula ng maglakad pababa si Bennett. Sumunod ng malapitan sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Frojna Bates. Tumayo rin ang ilang daang martial artist at sumunod. Maya-maya lang ay nakarating na ang lahat sa deck ng first floor.
Magalang na sinabi ni Sarah Warren, Mr. Bennet, tinawag ko na po ang aking disipulo, at may dadalhin silang bangka papunta roon. Sige. Tumango si Bennet. Pagkatapos ng maikling paghihintay, isang katamtamang laki ng yate ang huminto sa tabi ng cruise ship. Mga kapatid, sumakay na kayo sa barko. Ikinumpas ni Bennet ang kanyang kamay, tumalon, at tuloy-tuloy na lumapag sa yate. Sumunod si Lily at ang iba pa, at sumakay na rin sa yate. Di nagtagal, yumandar na ang yate patungong Arthur City. Nang biglang sumira ang yate sa dilim at nawala sa paningin. Sa wakas ay nakahinga na ba ng maluwag ang ilang daang martial artist sa cruise ship. Marami sa kanila ang nakaramdam ng panghihina ng kanilang mga binti at napaupo. Kabanata 650, Kabanata 650, Mapanganib na sitwasyon. Ang binatang ito, na nahaharap sa pagkubkob ng napakaraming tao at maging sa magkasanib na pag-atake ng tatlong nangungunang heavenly rankang experts, ay nakatakas ng walang pinsala. Hindi talaga ito simple. Bumantong hininga ang isang matandang lalaki sa paghanga. May isip natin ang isang bagong bituin na lilito sa mundo ng martial arts. Sabi ng isang pinuno ng sekta ng may taos pusong paghanga. Pero hanggat ipinapatupad ang World Assassination Order, ang binatang ito ay haharap sa walang katapusang pagtugis at pagpatay. Para masira ang sitwasyong ito, kailangang bawiin ng binata ang utos ng 10,000 Swords Gate. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng binata? Gusto niyang wasakin ang 10,000 Swords Gate. Kung talagang kayang wasakin ng batang ito ang 10,000 Swords Gate, yayanigan nito ang buong mundo ng martial arts. Hintayin natin at tingnan kung ang binatang ito ay mamamatay o magpapatuloy sa pagbangon. Pinanood ng lahat ng martial artist ang direksyon kung saan umalis si Manuel Bennet, mamantong hininga sa paghanga, at ang kanilang mga puso ay napuno ng pananabik. Sabik silang makita kung hanggang saan ang kayang gawin ni Manuel Bennet. Sakay ng yate papuntang Arthur City. Sumulyap si Manuel Bennet sa lahat at nalaman niyang halos nagtamo rin sila ng ilang pinsala. Kaya, sabi niya, mga kapatid, matatagalan pa bago makarating sa Arthur City, gagamutin ko muna ang mga sugat ninyo. Kumunot ang noo ni Nash Macklin, Kuya Bennet, marunong ka rin ba ng medisina? Mausisa ring tumingin si Benjamin West kay Manuel Bennet. May pagmamalaking sinabi ni Nicholas Lester, ang aking Mr. Bennet ay hindi lamang malakas sa martial arts kundi pambihira rin sa mga kasanayan sa medisina. Dahil nandito si Mr. Bennet, wala nang problema sa mga pinsala ninyong lahat. Eksakto, eksakto. Masayang sinabi rin ni Proj na Bates, kamangha-mangha ang kakayahan ni Brother Bennet sa medisina, isa siyang tunay na banal na doktor. Yaong mga nakakita sa mga kasanayang medikal ni Manuel Bennet, tulad ni Ivy Chaplin, ay walang alinlangang tumango. Tumawa si Nash Macklin, Kuya Bennet, hindi ka talaga simple, ang pagiging magkapatid kasama mo ay isang tunay na malaking kapalaran. Ngumiti si Manuel Bennet at sinabing, isang karangalan din para sa akin na maging magkakapatid kasama ninyong lahat. Inis na sabi ni Bardon, sige, tumigil na kayo sa pagpuri sa isa't isa at magsimula na kayo. Hindi na nagsalita pa si Manuel Bennet, ngunit sinimulan niyang pagalingin ang lahat. Bagamat lahat ay nasugatan, ang kanilang mga sugat ay hindi naman masyadong malala, kaya hindi nagtagal at gumaling na silang lahat si Manuel Bennet. Iginalaw ni Nash Macklin ang kanyang braso at nag-thumbs up kay Manuel Bennet, Kuya Bennet, ang iyong mga kasanayan sa medisina ay kahanga-hanga, isa kang tunay na banal na doktor. Hinangaan din ni Benjamin West, maraming tao sa mundo ang nagsasabing sila ay mga divine doctor, ngunit ang kanilang mga kasanayan ay sadyang napakaganda. Tanging si Brother Bennet na tulad nito ang tunay na matatawag na isang divine doctor. Sabay-sabay na tumango ang lahat, lubos na hinahangaan si Manuel Bennet mula sa kanilang mga puso. Pagdating ni Manuel Bennet at ng kanyang mga kasama sa Treasure Mountain Fort, lampas 2:00 na ng madaling araw. Pagkatapos bumaba ng yate. Tumingin si Manuel Bennet sa lahat at malakas na sinabi, mga kapatid, gaya ng sabi ko, hanggat makakaligtas tayo at makakaalis sa cruise ship na iyan, magdiriwang tayo ng may alak, ano sa palagay ninyo?
Tumawa si Nash Macklin, sige, katatapos ko lang mag-ehersisyo ng mga kalamnan ko, tara uminom tayo, nakaka-presko. Ngumiti rin si Benjamin West at sinabing, ang makipaglasing sa inyong lahat mga kapatid ay isang tunay na kagalakan. Hinaplos ni Nicholas Lester ang kanyang balbas at ngumiti, ang uminom kasama si Mr. Bennet ay magiging isang malaking kapalaran sa buhay. Tumawa rin si Barden Bard, mga kapatid, hindi tayo dapat bumalik ngayong gabi maliban kung lasing tayo. Sasamahan ka namin hanggang sa huli. Tingnan natin kung kaninong alcohol tolerance ang mas magaling. Tumawa rin sina Ivy Chaplin at ang iba pa. Sige. Tuwang-tuwa si Sarah Warren na nagsabi, magbubuk na ako ng pribadong kwarto ngayon, at pupunta tayo agad doon. Dahil doon, kinuha ni Sarah Warren ang kanyang mobile phone at tumawag ng ilang beses para mag-book ng pribadong silid at tumawag ng kotse. Ang Arthur City ay isang lungsod na walang tulugan. Napakayaman ng nightlife ng mga tao. Kahit lampas hating gabi na, maraming restaurant pa rin ang bukas. Kaya naman, madaling nakapag-book si Sarah Warren ng isang mamahaling restaurant at isang pribadong silid. Hindi nila kinailangang maghintay ng matagal. Dumating ang ilang itim na Maybach business cars. Sumakay si Manuel Bennett at ang kanyang grupo sa mga kotse, nilisan ang Treasure Mountain Fort, at narating ang isang mamahaling restaurant sa city center. Sa pribadong silid sa itaas. Isang malaking bilog na mesa ang puno ng mga tao, at ang alak at mga putahe ay inihain na lahat. Nang mapuno na ng lahat ang kanilang mga baso ng alak. Tumayo si Manuel Bennett, itinaas ang kanyang baso ng alak, at sinabing, itinatoast ko ang basong ito para sa lahat. Salamat sa hindi mo ako iniwan sa oras ng aking pangangailangan. Sa hinaharap, kayong lahat ay aking mga kapatid sa buhay at kamatayan. Kung kailangan ninyo ng tulong, huwag kayong mag-atubiling magsalita. Kasabay nito, naubos ni Manuel Bennett ang isang baso ng beer sa isang lagok lang. Mabuti. Kuya Bennett, ang galing mo talagang uminom. Tara, sabay-sabay tayong uminom. Hindi natin maaaring hayaang uminom ng mag-isa si Mr. Bennett. Itinaas din ng lahat ang kanilang mga baso at ininom ang alak. Pagkatapos maubos ang isang baso ng alak, umupo si Manuel Bennett, itinaas ang kanyang kamay, at sinabing, lahat, patuloy na kumain, patuloy na uminom. Nang sumunod na oras, lahat ay nag-inuman at nagkwentuhan, at ang silid ay napuno ng tawanan at kagalakan. Pagkatapos ng 3 round ng alak, ang mga mata ni Nicholas Lester ay nagpapakita ng bahid ng pag-aalala, na nagsasabing, Mr. Bennett, ang 10,000 of Swords Gate ay naglabas ng World Assassination Order. Hanggat hindi nila binabawi ang utos na ito, palagi kang nasa panganib. Tumango si Nash Macklin, tama iyan, Brother Bennett. Kahit na makapatay ka ng isang grupo ng mga martial artist ngayon, may susunod pa ring pangalawa at pangatlong grupo pagkatapos mo. Alam kong malakas ka, kapatid na Bennett, pero hindi mo kayang tiisin ang patuloy na pangangaso ng mga martial artist sa buong mundo. Sabi ni Benjamin West, kapatid na Bennett, kung gusto mong pigilan ang mga martial artist na ito sa panghuhuli sa iyo, ang tanging paraan ay makipagkasundo sa 10,000 of Swords Gate at hayaan silang bawiin ang World Assassination Order. Tumango rin sina Ivy Chaplin at ang iba pa, tila iniisip na ang kasalukuyang sitwasyon ni Manuel Bennett ay lubhang mapanganib. Naubos ni Manuel Bennett ang isa pang baso ng alak, sabay sabing, ang tanging paraan ay ang sirain ang 10,000 of Swords Gate. Pagkarinig nito, malaki ang ipinagbago ng mga ekspresyon ni Nicholas Lester, Nash Macklin, at Benjamin West. Napalunok si Nash Macklin, sabay sabing, Brother Bennett, noong sinabi mo dati na gusto mong sirain ang 10,000 of Swords Gate, akala ko sinasabi mo lang yun para takutin ang mga tao. Seryoso ka ba talaga? Siyempre, seryoso ako. Tumango si Manuel Bennett, malamig ang mga mata, at nagpatuloy, ngayong buhay at kamatayan na ang labanan sa pagitan ko at ng 10,000 of Swords Gate, desperadong sinusubukan nila akong patayin, at hindi ko sila hahayaang makatakas ng basta-basta. Sabi ni Nicholas Lester, Mr. Bennett, ang kasalukuyan mong lakas ay walang dod ang kahanga-hanga.
Gayunpaman, ang 10,000 of Swords Gate ay may malalim na pundasyon. Sa bilang pa lamang ng mga disipulo ay umaabot na sa 10,000, at marami na rin ang mga guro. Lalo na ang iilang elder ng 10,000 of Swords Gate, taglay nila ang pambihirang lakas at walang kapantay na kasanayan sa pag-espada. Napakahirap talaga para sa iyo na sirain ang 10,000 of Swords Gate. Tumango rin si Benjamin West, lalo na ang mga elder na nasa top 3 sa 10,000 of Swords Gate, ang kanilang lakas ay higit pa sa inaasahan. Dahil nga sa tatlong elder na iyon kung kaya't ang 10,000 of Swords Gate ay palaging nananatiling matatag sa mga nangungunang sekta.